Pwede ba? Mamaya na kayo kumatok dito sa kwarto ko. Marami pa akong gagawin. Kung may kailangan kayo, nandiyan naman si Zenaida sa labas. Siya na lang munang guluhin nyo. Marami pa akong aasikasuhin. Hindi ba talaga kayo makaintindi? Itigil nyo na sabing pagkatok nyo at naiistorbo nyo ako. Kuya, ako to, si Zenaida. Pwede ba akong pumasok sa kwarto mo? Ano bang kailangan mo, Zenaida? Umalis ka na rito at bumalik ka na sa trabaho mo. Huwag mo na nga ako istorbohin kasi marami pa akong iniisip at kailangan gawin. Akala mo naman mapipigilan mo ko eh. Ang tigas talaga ng ulo mo, Zenaida. Pumasok ka pa talaga sa kwarto ko. Hindi naman kita pinapapasok ah. At anong tinatawa-tawa mo dyan? Hindi ka na nakakatuwa at hindi rin ako nakikipagbiruan sa'yo ngayon. Babad ka na dyan sa ginagawa mo, kuya. Heto, magkape ka muna. Dala ko yung kape na yan galing sa isang baryo kung saan ako naligaw nun. Ay, magkape ka nga muna para naman kumalma yung isip mo. Ano ba pinoproblema mo? Tungkol ba yan kay tatay? Bakit ba ang kulit mo? Kaya ayaw kitang papasukin kasi ang dami mong tanong eh. Pero salamat pa rin sa kape. Marami talaga akong iniisip na mga bagay na nagpapagulo sa utak ko eh. Nung silbi ng pagiging magkapatid natin kung hindi mo naman sasabihin sa akin? Namomroblema kasi ako sa negosyo na pinahawak sa akin ni Papa. Unti-unti na kasing nalulugi dahil sa dami ng kakumpetensya. Hindi ko na alam kung... Teka, anong kape to? Ang sarap ah. Malinamnam at saka hindi mapait. May gatas ba to o asukal? Mabuti naman nagustuhan mo yung kape, kuya. Kadiri ka, dinidilaan mo pa yan. Itigil mo nga yan, kuya. Kadiri ka talaga. Ang sarap kasi. Yan, naubos ko kagad yung kape. Teka, purong kape ba yan? Bakit hindi mapait? Lasang-lasa ko pa sa dila ko oh. Kuya, hindi bagay sa'yo nagkakagat labi. Tigil mo nga yan. Saka nabili ko lang yan dun sa isang baryo na pinuntahan ko para magbasid sa mga interes ng mga tao ron. Lalo na at dun ako magtatayo ng negosyo. Ewan ko kung saan ko yan nabili. Hindi ko na maalala eh. Oh, kuya, natahimik ka. May problema ba? Ang galing mo talaga, Zenaida. Naisip mo bang naisip ko? Malay ko kung ano yung iniisip mo. Alisin mo nga yung kamay mo sa balikat ko. Bigat kaya ng palad mo. Saka itigil mo nga yung pagngiti mo ng sobrang laki. Nakakaasar, kuya. Hindi ka man lang makisabay sa akin, Zenaida. May plano kasi ako. Ganito yon. Hoy! Huwag mo nga akong tingnan na parang nahuhusga ka na kaagad. Magkape ka rin kaya para mabawasan yung kunot ng noo mo. Kuya, ganito lang lagi ang mukha ko pero nakikinig naman ako. Ano ba yung plano mo? Huwag mong sabihin may bala ka magtinda ng kape. Paano mo nalaman ang eksaktong plano ko? Kapatid nga talaga kita, Zenaida. Ganito kasi yung plano ko ha. Bala kong samahan mo ako sa probinsya na yon para kausapin ang taong nagtitinda ng kape na yan. Panigurado akong marami ang bibili niyan kung ininegosyo natin yan. Mareresolbahan na rin yung problema ko tungkol sa unti-unting pagkalugi ng negosyo natin. Oh, bakit natahimik ka? Hindi mo ba gusto yung plano ko? Hindi naman sa ganon, kuya. Kung kailangan pa natin kausapin yung gumagawa ng kape, edi kailangan nating magbiyahe papunta ron. Iiwan natin yung trabaho natin dito, ganun ba? Ay, may mga empleyado naman tayo na mag-aasikaso sa negosyo natin habang nasa biyahe tayo. Kaya huwag kang mag-alala. Ginagawa naman natin to para hindi malugi yung negosyo natin eh. Sayang din kaya kung hindi ko makakausap yung gumagawa ng kape na yun. Nararamdaman ko kasi na may potensyal na sumikat yun. Ang sarap kaya. Mas mabuti siguro kung bumiyahe na tayo ngayon, kuya. Para mamayang gabi makarating na tayo sa probinsya na yun. 5 oras lang naman na magiging biyahe natin eh. Sige na kuya, mag-impake ka na. Lalabas na ako para mag-impake rin. Bakit mo naman pala kailangan mag-impake pa? Umalis na tayo ngayon. Saglit lang naman, nandun na tayo eh. Nasa na ba yung susi ng kotse ko? Ay, nandito lang pala sa ibabaw ng mesa. Halika na, Zenaida. Umalis na tayo para maaga rin tayo makarating sa probinsya at makausap yung gumagawa ng mga kape. Halata nga kuya, laki-laki ng ngiti mo eh. Hindi ka pa mapakali habang nakatayo. Sige na nga, umalis na tayo rito para naman makapunta tayo rin na maaga. Naiisip ko na kagad ang pwedeng ipangalan ko sa bago nating magiging negosyo. Bakit ba hindi ko naisipan noon pa lang na bumili ng taniman ng kape? Eh di sana matagal na rin akong kumita sa mga kape bukod sa dati pang negosyo ni Papa. Ang isipin mo na lang ngayon ay ang pakay natin sa probinsya at sana nga magawa natin yung plano mo.
Sigurado ako masusunod yung plano ko. Huwag kang mag-isip ng kung ano, no? Tingnan mo yung mukha mo, nakasimangot pa. Ngumiti ka kaya? Ngiti, ngiti, ngiti. Ayan! Yan! Mas maganda ka kapag nakangiti ka. At dapat ganyan ka rin ngumiti kapag nandun na tayo. Oh, nandito na pala tayo sa kotse. Mabuti pa ikaw na magmaneho kasi hindi ko naman alam ang daan papunta ron. Tara na, pumasok na tayo, Zenaida. Oo, ito na. Kumapit ka na mabuti kuya kasi mabilis ako magmaneho. Kapag kasi mabilis, iwas disgrasya. Anong iwas disgrasya? Lapit disgrasya ka mo. Magmaneho ka na nga lang. Ngiti-ngiti ka pa dyan. Hoy, sinasabi ko sa'yo, Zenaida, ha? Ayusin mo pagmamaneho mo kung ayaw mong sipain kita palabas ng kotse. Eto na nga oh. Bagal nga lang ang pagkapaandar ko ng kotse. Di ka na nasanay sa akin kuya. Alam mong weird mo. Kapag nakasimangot ako, ayaw mo. Kapag naman nakangiti ako, ayaw mo rin. Saan ako lulugar? Ngumiti ka kasi ng tama. Hindi yung ngiti mo na may kasamang panginis o kaya masamang balak. Teka lang. Matanong ko lang sa'yo, ha? Kilala mo ba talaga kung sino yung may-ari ng kapihan o binili mo lang sa tindahan yung kape? Nakita ko pero hindi ko naman kilala. Ang pagkakaalala ko kasi nasa bandang bundok ata nakatira yung may-ari ng malawak na taniman ng kape. Tapos tinitinda naman sa baryo na nasa ibaba ng bundok. Hindi ko nakilala kung sino yung may-ari pero sigurado naman ako makikilala natin yun. Magtanong-tanong na lang tayo mamaya. Ano kaya sikreto nila at ganun kasarap yung kape nila? Hindi maalat, hindi rin matamis, sakto lang yung lasa. Akalain mo yun? Wala pang kahit anong gatas o asukal pero ganun nakasarap. Hoy, bakit ka tumatawa? Wala naman nakakatawa sa sinasabi ko yan. Oo na kuya, aray ko, nangurot ka pa talaga sa tagiliran. Natawa lang ako sa'yo kasi paulit-ulit mo na sinasabi yan sa akin. Ang totoo niyan, nung uminom din ako ng kape na yon, nasarapan agad ako. Hindi nga pumasok sa isip ko na maiisip mong plano na to eh. Teka, nasaan na ba tayo? Wala na ako nakikitang bahay Puro puno na lang to. Sigurado ko bang alam mong daan, ha? Baka naman sa ibang lugar na tayo makarating nito. Kumalma ka lang kasi kuya. Maupo ka lang dyan ng maayos. Sa pagkakatanda ko, napapalibutan ng mga puno ang baryo na yon. Nung unang punta ko nga din doon, nagtaka rin ako kasi masyadong tago ang baryo pero wala namang kakaiba. Baka kasi maligaw tayo dito, Zenaida. Kahit isang bahay wala akong nakikita Wala na rin yung araw. Panigurado maya-maya didilim na. Wala pa ba tayo sa baryo na sinasabi mo? Konting tiis na lang kuya, makakarating na rin tayo. Ano, nandito na ba tayo? Bakit huminto? Wala namang kabahay-bahay dito Wala rin mga tao sa paligid. Hoy, Zenaida, wala akong panahon para sa biruan Malapit nang gumabi pero wala pa rin tayo sa baryo na sinasabi mo. Teka naman, kumalma ka lang. Kunot na naman ang noo mo Sobrang sama na ng tingin mo sa akin. Dito na lang natin ipaparada ang kotse natin at papasok tayo ng gubat. Maglalakad lang tayo ng ilang saglit at makikita na natin ang isang maliit na baryo na malapit sa isang bundok. Kaya lumabas ka na ng kotse para makapaglakad na tayo at hindi na rin maabutan ng gabi. Hoy, teka! Hintayin mo naman ako makalabas. Uy, ang lamig ng paligid Nagsisitayuan din yung mga balahibo ko Wala man lang katao-tao rito. Sigurado ka ba rito? Baka naman naligaw na tayo rito. Hoy, Zenaida, sandali lang! Huwag ka nga basta-basta papasok ng gubat. Kinakausap pa kita tapos maglalakad ka na lang bigla papasok. Yung kotse ko nga pala, iiwan na lang ba natin yung sa labas ng gubat? Hindi ba natin yung dadalhin dito? Hindi mo naman madadala ang kotse sa loob ng gubat, kuya. Sigurado akong dito ang daan papunta sa baryo na yun. Bilisan mo na maglakad. Pero ingat sa paglalakad kasi baka makaapa ka ng ahas. Huwag mo nga akong takutin ng ganyan, Zenaida. Saka hindi ko masyado nakikita ang paligid. Tumidilim na rin Ay, malapit na ba tayo? Oo kuya, malapit na. Konting tiis na lang. Hindi na ako natutuwa sa ginagawa nating to, Zenaida. Akala ko pa naman madadaanan lang ng kotse. Hindi ko naman alam na kailangan pala natin pumasok pa ng gubat at maglakad pa ng ilang minuto. Yan, nandito na tayo. Nakikita mo na ba kuya yung mga bahay na yon? Tara na. Huwag ka nang umarte dyan. Kaya nga tayo nandito Nakikita ko nga rin. Maraming ang bahay pero ang lalaki ng mga bakod.
Kaunti lang din ang mga tao sa labas at yung bahay pa nakasara na yung mga pinto at bintana. Ang aga pa naman. Saka parang wala namang tindahan dito. Saan ka ba nakabili ng kape na sinasabi mo? Teka lang kuya, magtanong tayo. Saka wag mo na rin masyadong pansinin ang paligid Ganito rin ang huling punta ko rito. Konti lang siguro ang populasyon ng mga tao dito. Sino man pwedeng kong pagtanungan? Yung lalaking yun. Kuya, huwag kang basta-basta nang tuturo ng tao. Tingnan mo. Papalapit na tuloy sa atin yung lalaki. Sama ng tingin sa atin na parang kakainin tayo ng buhay. Oh, kuya, bakit mo naman ako siniko? Dito ka lang sa likod ko. Ako nang bahalang kumausap sa lalaki. Naku, parang baliw ang isang to. Madumi ang damit at magulo rin yung buhok Wala naman siyang dalang kutsilyo. Pero diyan ka na lang din sa likod ko habang nakikipag-usap ako, ha? Malapit na siya, kuya. Ayusin mong pakikipag-usap, ha? Ayoko mapaaway dito. Sino kayo? Anong ginagawa niyo rito? Hindi ko kayo kilala. Umalis na kayo rito. Bakit nakatingin lang kayo sa akin? Umalis na kayo! Magandang hapon, pero hindi naman siguro tama na itutulak mo ang aking balikat at sasamaan mo pa ako ng tingin. Ako nga pala si Gaspar. May tatanong lang ako sa'yo. Ano bang kailangan niyo rito, Gaspar? Teka, kayong dalawa ng babaeng kasama mo. Di kaya... Aswang kayo? Hoy! Bitiwan mong kapatid ko! Huwag mong basta-basta hilain ng kapatid ko papalapit sa'yo at wala ka rin karapatan na amuyin ang braso niya. Kuya, magtanong na lang tayo sa iba. Baliw yan. Wala tayong mapapala sa kanya. Saan kayo pupunta? Hindi ba kayo natatakot na nandito kayo? Pwede kayong mamatay! Kuya, halika na. Huwag ka na magpahila sa akin sa braso. Pumunta na lang tayo sa bundok at huwag na nating pakialaman ng lalaking yan. Tara na, kuya. Saan ba kayo pupunta? Huwag na kayong umalis! Ano ba? Huwag mo akong hahawakan kung ayaw mo masaktan, ha? Hayaan mo kami ng kapatid ko at nakikiusap ako sa'yo na huwag kang makikialam sa amin. Zenaida, halika na. Hindi kayo ligtas dito! Umalis na kayo rito! Tawan mo ang braso ko. Ano ba kailangan mo lalaki ka, ha? Huwag mo hahawakan ang braso ko. Hoy, Gabi. Bitawan mo nga yung bisita. Balak mo ba silang saktan? Umalis ka rito kung ayaw mong masaktan kita. Ano? Titignan mo pa ako na masama? Baka gusto mong makatikim sa akin, ha? Aba, sinampal talaga ako sa mukha. Ang lakas talaga ng loob mo, no? Mamamatay tayo rito! Mamamatay tayong lahat! Hoy, bumalik ka rito! Huwag ka tumakbo! Ba yan? Sinampal pa ako. Hanghap dito rin ng pisngi ko. Kayo, ayos lang ba kayo, ha? Sino ba kayo at anong ginagawa niyo sa aming baryo, ha? Salamat sa pagpapaalis sa lalaki, ha? Ako nga pala si Gaspar at siya naman ang kapatid ko na si Zenaida. Teka, may kilala ba kayo ritong may taniman ng kape? Ako naman si Tamara. Pasensya na sa baliw na yon. Iniiwasan talaga yun ng lahat eh. Pasensya na rin sa paghawak ni Gabi sa braso mo ha. Sinaktan nga ako ng baliw na yun eh. Sa tanong mo naman, meron akong kilala kaso tulog na yun. Sina Lola Marcela at ang pipi niyang apo. Sila kasi may-ari ng malaking taniman ng kape sa bundok. Doon din ako nakatira malapit sa kanila kaso baka tulog na yun eh. May matutuluyan ba kayo? Paano na to kuya? Uuwi pa ba tayo? Kuya, bakit natahimik ka? Hindi natin makakausap yung tinutukoy ni Tamara. Bukas nyo pa yun makakausap, si Lola Marcela. Dito na muna kayo. Teka, may matutuluyan ba kayo? Wala nga eh. Akala ko kasi makakausap naman namin kaagad. Malayo pa kasi yung pinanggalingan namin ni Zenaida. Doon muna kayo sa bahay. Ligtas kayo ron kaysa dito. Huwag nyo na lang din pakinggan si Gabi kasi walang kabuluhan ang sinasabi niya eh. Ano, Gaspar? Ayos ka lang ba ha? Katitig ka lang kasi sa akin na parang inuusisa ako. Ayos lang naman kung hindi nyo na gusto matulog sa bahay. Hindi kasi ako agad-agad nagtitiwala at... Kuya, wala na tayong pagpipilian. Maganda naman si ate oh. Wala sa mukha niya na manakit ng kapwa. Tara na, huwag ka nang umarte dyan at nakasimangot ka pa talaga eh. Nakakahiya. Pagod na rin kasi ako. Ang lakas ng pagkakabulong mo, Zenaida. Ano? Kung gusto nyo sa bahay ko muna. Sundan nyo na ako kesa maabutan pa tayo ulit ng baliw. Kayong bahala. Mauna na ako ha. Uy kuya, naglalakad na siya palayo. Hindi pa ba natin susundan? Tara na kasi.
Oo na, hindi mo na ako kailangang hilahin. Tara na, sumunod na tayo sa kanya. Papunta rin yata siya sa bundok. Madilim na rin ang paligid. Mabuti naman nakasunod kayo sa akin. Dahan-dahan kayo sa paghakbang nyo ha. Baka madulas kayo. Kakaulan pa lang kasi kanina. Bakit dito kayo sa taas ng bundok nakatira? At taniman ba ito ng kape? Lawak ah. Malawak talaga yan. Pagmamayari yan ni Lola Marcela na minsan binibenta niya. Bakit pala kayo nagka-interes sa kape niya? May iaalok lang kami kay Lola Marcela. Ayusin nyo na lang ang pananalitaan nyo kay Lola. Mabait din naman yun. Huwag lang gagalitin. Nandito na pala tayo. May isa pang kwarto rito. Ayos lang ba na sa iisang kwarto kayo ng bahay? Ganda ng bahay mo. Akala ko sa labas maliit lang pero malawak pala sa loob. Saka ayos lang sa akin na sa iisang kwarto kami ni Kuya. Ako rin. Salamat Tamara ha. Pasensya na ulit sa istorbo. Ayos lang. Magpahinga na kayo at kung nagugutom man kayo, may pagkain naman dito sa kusina. Magpapahinga na rin ako. Pagod na din kasi ako sa pinuntahan ko kanina eh. Mauna na ako sa inyo, Zenaida, Gaspar ha. Magandang gabi. Magpahinga na tayo, Kuya. Maaga pa tayo bukas eh. Hindi mo ba napapansin yung tingin ni Tamara sa atin? Lagi siyang nakangiti at kakaiba rin yung paraan ng pagtingin niya sa akin eh. Sa pagod lang yan, Kuya. Tara na, magpahinga na tayo. Hindi na nakaimik pa si Gaspar. Nauna nang maglakad si Zenaida patungo sa kanilang kwarto. Sinilip pa ni Gaspar ang malawak na taniman ng kape bago pumasok sa kwarto nila. Sa sahig na higa si Gaspar, habang nasa kama naman si Zenaida. Hindi mapakali si Gaspar at hindi rin siya makatulog. Pinilit na lamang ni Gaspar na huwag mag-isip ng kung ano-ano hanggang sa tuluyan siyang makatulog. Kinabukasan, maaga siyang nagising upang kausapin si Lola Marcela. Paglabas ni Gaspar sa bahay ni Tamara, ay agad niyang natanaw ang isang matanda at isang bata na dinidiligan ang taniman ng kape. Gising na pala ang maglola. Tara, ipapakilala na kita sa kanila. Bakit ang lalaki na hakbang mo, Tamara? Hindi ako makahabol sa'yo. Sus, kalalaki mong tao, ang bagal mo kasi. Oh, nandito na tayo sa harapan ni Lola Marcela at ng apo niya. Lola! Pumunta po kayo rito! May papakilala ako sa inyo! Nasaan na ba si Zenaida? Ang bagal niya kumain eh. Tamara, maayos lang ba suot kong damit? Presentable ba akong tingnan? Oo naman. Bakit ka pinagpapawisan? Kinakabahan ka ba? Huwag kang kabahan. Sina Lola lang yan. Mababait sila. Magandang umaga sa inyong lahat. Tamara, sino yung kasama mo? Aba, napaka-pogi naman ang kasama mong lalaki. Ang gwapo pa ng ngiti. Anong pangalan mo, iho? Salamat po sa papuri. Mano po pala. Salamat. Ako po si Gaspar. Nandito ako para sana kausapin kayo tungkol sa taniman ng kape. Natikman ko kasi yung kape ninyo at napakasarap po, malinamnam at hindi maalat. Base sa lawak ng ngiti mo, mukhang nasarapan ka nga sa kape ko. Gusto mo pa ba ng kape, ha? Ang totoo po niyan, gusto ko po sanang bumili sa inyo ng kape na sapat para mabenta namin sa Maynila. Bala ko rin po sana na kunin kayo bilang taong magbibigay sa amin ng kape kapag kinulang kami. Pero wag po kayong mag-alala, babayaran po namin kayo. Lola, bakit po kayo nanahimik? Tumingin pa po kayo kay Tamara. May nasabi po ba akong mali? Ganyan talaga si Lola sa akin. Kapag hindi siya makapagdesisyon, titingin siya sa akin. Alam mo na, matanda na kasi. Pwede rin naman. Wala namang problema sa akin yon. Pwede po bang libutin namin yung taniman nyo ngayon? Hindi muna sa ngayon, iho. Mamayang gabi na lang. Papasamahan kita sa apo ko mamaya. Po? Bakit mamayang gabi pa? Bakit hindi na lang ngayon? Gaspar, hayaan mo na si Lola sa gusto niya. Doon ka muna sa bahay o kaya maglibot-libot kayo ni Zenaida habang nandito kayo. Mas gusto talaga kasi ni Lola na gabi magpapasok sa kaniyang taniman kaysa sa umaga. Ganun ba? Sige po. Mauna na po muna ako. Tamara, pupunta lang ako sa bahay mo ha. Sige, kung aalis man kayo ni Zenaida, isara niyo ang pinto ha? Salamat. Mauna na ako. Bakit sa gabi pa? Ano naman masama kung umaga ko lilibutin yung taniman?
Asan ba si Zenaida? Kailangan ko maikwento sa kanyang nangyari. Maikwento ang alin, kuya? Uy! Zenaida, bakit pa bigla-bigla ako sumusulpot sa likod ko? Paano ko nasuntok kita? Saan ka ba galing, ha? Teka, bakit may kalmot ka sa pisngi? Anong nangyari sa'yo? Naglakad-lakad ako tapos nakasalubong ko yung baliw na si Gabi. Sinasabihan ako ng kung ano-ano tapos nung hindi ako naniwala, bigla niya akong kinalmot. Sakit nga eh, mahapdi. Ngayon naman nasa likod ng bahay si Gabi. Ayaw niyang umalis. Halatang-halatang naiinis ka kasi sobra yung pagkakakunot ng mukha mo. Ako naman, nagtataka ako kasi gusto ni Lola Marcela libutin ko yung taniman ng kape mamayang gabi pa. Hindi ba pwede ngayon? Kumalma ka lang kuya. Kinukuyo mo yung kamao mo eh. Baka naman may dahilan si Lola Marcela. Hayaan mo na. Saka wala namang masama kung mananatili tayo rito ng isa pang araw. Pwede naman tayong manghiram ng damit kay Tamara. Hindi ka ba nagtataka, Zenaida? Bakit gabi pa? Hindi ba pwedeng sa umaga? Gaya nga ng sabi ko, may dahilan yun si Lola, sigurado. At saka nung nakita kong kasama mo, sobrang ganda kaya niya. Ang senyales lang na matanda siya ay yung puti niyang buhok. Wala naman ako nararamdaman na masama kay Lola eh. Ikaw ba? Wala rin naman, normal lang din. Ganun naman pala eh. Kaya wag ka na mag-isip ng masama kay Lola. Alam mo kung anong dapat nating isipin? Yung baliw na si Gabi. Puntahan na natin para mapaalis na rin natin. Nakakahiya naman kung manggugulo pa siya sa bahay ni Tamara. Saan ba rito yung daan papunta sa likod ng bahay ni Tamara? Diretso ka lang kuya, makikita mo rin siya. Oh, eto na pala siya. Sama na naman ang tingin sa atin. Kuya, dyan nga ako sa likod mo. Tinuro niya ako. Hoy Gabi, ano ba kailangan mo sa amin? Bakit ba hindi mo kami tinatantanan? Ibaba mo yung daliri mo at huwag mo kaming duduruin ng ganyan, ha? Ano bang kailangan mo sa amin? At bakit nanahimik ka? Hindi ka na rin makatingin sa amin ng diretso. Sabihin mo nga sa akin. Huwag kang lalapit! Diyan ka lang sa pwesto mo! Tama! Huwag kang lalapit sa akin! Hindi ako ang totoong kalaban. Pinoprotektahan ko lang kayo. Huwag ka sabing lalapit! Kuya, nababaliw na talaga siya eh. Tingnan mo. Naglalaway yung bibig niya at saka kung saan-saan pa siya nakatingin. Ano bang pinagsasasabi mo, Gabi? Hindi namin kailangan ng proteksyon mo kaya umalis ka na. Ah! May mga aswang! Papatayin tayo ng mga aswang! Papatayin kayo ng mga aswang! Papatayin na kayo! Wala na kayong kawala! Papatayin na kayo! Manahimik ka, Gabi! Umalis ka rito sa bahay ko! Ba't mo naman binato si Gabi ng bato? Dumudugo na tuloy yung noo niya. Yaan mo siya. Isa lang naman siyang baliw na dapat nga mamatay na eh. Gaspar, Zenaida, tayo na sa loob at huwag niyo nang pansinin yan. Tara na kuya, sundan na natin sa loob ng bahay si Tamara. Sama ng tingin ni Tamara. Parang nagsitayuan ng mga balahibo ko sa bagsik ng boses niya kanina. Guni-guni mo lang yan kuya, halika na sa loob. Huwag mo nang pansinin si Gabi. Nagpapagulo lang siya ng isip natin eh, saka wala namang aswang. Hindi naman totoong aswang, di ba? Sa bagay, mabait naman ang mga nakakasalamuha natin at maganda ng loob ko sa kanila. Yan na nga. Tara na, Zenaida. Pumasok na tayo sa loob. Huwag mo na lang hayaan yung taong yun na makapagpasagabal pa sa utak mo, kuya. Basta tandaan mo, ligtas tayo dito. Huwag ka nang ngumiti ng ganyan sa akin, Zenaida. Oo na. Alam ko naman na ligtas tayo rito kaya tara na sa loob. Nung araw na yon, nanatili lamang sa loob ng bahay si Zenaida at Gaspar. May mga pagkakataon na napapasilip si Gaspar sa bintana upang tingnan ang taniman ng kape. Napansin ni Gaspar na maghapon ay nasa taniman lamang si Lola Marcela at may hinuhukay sa lupa. Pilit na lamang yung binaliwala ni Gaspar. Pagdating ng gabi, bandang 8:00, may daladalang lampara si Gaspar at naglakad patungo sa taniman. Kasama niya ang kapatid na si Zenaida at si Tamara. Gaspar, ang apo ko na ang sasama sa iyo sa loob. Huwag kayo masyadong magtagal sa loob ng taniman lalo na't maglilibot lang naman kayo. Pasensya na ako ngayong gabi kita pinalibot dito. Ang totoo niyan, marami kasi akong ginawa kaninang umaga sa taniman at ayoko lang maistorbo. Ganun po ba? Sige po, eto na po bang apo nyo? Aba, pogi Nakangiti pa siya sa akin, oh. At halatang nasasabik na rin na pumunta kami sa loob. Teka, ano po palang ibig sabihin nung ginagawa ng apo nyo, Lola Marcela? Bakit paulit-ulit niyang parang tinutusok yung leeg niya habang nakangiti? Ibig sabihin lang niya na uuhaw siya.
Huwag mo na napansinin. Dito na lang kami maghihintay ni Zenaida at Tamara sa labas. Hindi na sasama sa iyo ang kapatid mo para mas mabilis kayong matapos. Kuya, ito pala yung kutsilyo mo. Nakita ko kanina sa kwarto na tinutuluyan natin. Para saan naman ang kutsilyo na yan, iho? Para lang pong pamproteksyon ko sa sarili ko. Salamat, Zenaida, ha? Tamara, pakibantayan na lang ang kapatid ko. Buti pa hawakan mo para hindi makahalis. Oo naman, hindi makakataka sa akin si Zenaida. Hindi ba, kaibigan? Kaibigan ko na tong si Zenaida eh. Kadiri ka, Tamara. Alisin mo nga yung braso mo sa balikat ko at baka pilipitin ko pa yan eh. O siya, pumasok na kayo sa taniman para malibot na rin ninyo ang taniman ko. Kayo naman, Zenaida at Tamara, hali kayo sa bahay para makapagkape at kwentuhan tayo. Papasok na kami sa loob. Apo, ikaw na ang bahala sa ating bisita. O bata, mauna ka na. Susunod ako sa'yo. Mukhang magsasalita ako mag-isa rito, ah. Tara na. Teka, sino bang humihila ng damit ko? Gabi? Ano bang kailangan mo? Umalis ka na rito. Mag-iingat ka. Ayoko mapahama ka lalo na't bisita kayo. Gabi, umalis ka na rito at bitiwan mong damit ko. Uy, ano ba? Huwag mo nga akong hawakan sa kamay. Binabalaan lang kita. May aswang. Nakakatawa ka, alam mo yon? Walang aswang, Gabi. Ito ka nga. Huwag mo na akong hahawakan sa susunod kung ayaw mo masaktan, ha? Ay, tara na nga, bata. Mabuti naman at naglalakad na tayo palayo sa baliw na yan. Ay, lawak pala talaga ng taniman yun, no? Kaso hindi ko makita ng malino kasi madilim, eh. Oh, teka, bakit tayo huminto? May problema ba? Oh, ba't ka nakangiti sa akin? Ay, naku, ang hirap naman makipag-usap sa pipi. Magpatuloy na lang tayo sa paglilibot. Huwag na tayo magpahinto-hinto, ha? Teka, hanggang dito na lang ba ang lupa ng taniman ninyo? Oh! Teka lang, bata! Bakit mo hinahawakan ang braso ko? Bata! Hoy, bakit ka naman nangangagat? Aray! Nakangiti ka pa talaga, tumatawa, ha? Isumbong kaya kita sa lola mo. Itong batang to. Teka nga, naiihi tuloy ako. Lumabas na nga tayo. Oh, bakit ka umiiling? Ayaw mo pa lumabas? Gusto mong kumuha ako ng bunga ng kape? Oh, sige, pero dito ka lang, ha? Babalikan kita. Dito ka lang. At huwag kang ngumiti sa akin ng ganyan. Responsibilidad pa man din kita. Sandali lang, ha? Diyan ka lang. Saan nga bang daan papunta sa palikuran dito? Naiihi na talaga ako, eh. Ha? Ano yun? May dumaan, ah. Bata, nandiyan ka pa ba? Huwag mo naman akong takutin, oh. Ay, siguro guni-guni ko lang yan. Saan ba palikuran dito? Eka, biglang lumamig ang paligid, ah. Ang sakit din sa paan itong mga naapakan ko. Ano bang nangyayari? Diyos ko! Ano itong nasa taas ko? Isang aswang! Aswang! Napasigaw si Gaspar nang makita ang lumilipad na aswang. Agad na sumugod sa kanya ang aswang. Natumba sa sahig si Gaspar. Kinuha niya ang kanyang kutsilyo at hinarap ang aswang, nakakalapag lamang sa lupa. Bakit may aswang dito? Umalis ka na rito! Ayaw mo talaga umalis? Tama si Gabi. May aswang nga dito, lintik naman. Nagawa pa akong liparan ng aswang, oh. Mabuti't hindi ako nadagit. Kailangan ko makalis dito. Naku, yung apo ni Lola Marcela. Sige, susugod na naman yung aswang. Kailangan ko na makalis dito. Hindi na talaga ako titigilan ng halimaw na to. Itong lamparan na lang ang ibabato ko sa kanya. Tulong! Tulungan niyo ako! Gaspar? Naririnig ko siya. Humihingi siya ng tulong. Kuya, nasan ka? Tamara, halika na sa loob ng taniman. Si Kuya, naririnig ko ang sigaw niya. Andito siya sa gilid. Gaspar, nandito nga siya. Sugatan ng likod ni Gaspar. Ano nangyari sa'yo? Kailangan na natin siyang dalhin sa bahay. Yung bata, may aswang. Baka sugurin ng bata. Huwag niyong hawakan ang sugat ko sa likod. Sobrang sakit at sobrang hapdi. Pakiramdam ko sobrang lalim ng sugat ko sa likod. Nandito na ang bata. Sugatan din siya. Ako na magbubuhat sa kanya. Tamara, dalhin mo na sa bahay si Kuya. Nasugatan ko ang aswang kasi hinagisan ko ng lampara. Medyo nasunog pa nga yung pakpak niya, eh. Tamara, may aswang nga rito. Mamaya na natin yung pag-usapan. Tara na, maglakad ka na. Sugatan ka pa naman kaya kailangan na nating umalis dito. Sinugod din sigurado tong bata.
Kawawa naman siya. Wala na siyang malay. Lola Marcela, tulungan mo kami! Ay, Apo! Ano nangyari sa apo ko? Bakit sugatan silang dalawa ni Gaspar? May sumugod sa kanilang aswang. Mukhang yung mga aswang na naman dito sa atin nagsisimulang sumugod na naman. Ikaw na pong bahala, Lola, sa apo nyo. Dadalhin na lang namin si Gaspar sa loob ng bahay. Tara na, Zinaida. Huwag ka nang tumingin pa kay Lola Marcela ng ganyan, na parang inuusisa mo pa siya. Ang sakit ng likod ko. Parang nasusunog. Kitang-kita ko yung itsura ng aswang nung binato ko siya ng lampara. Maliit siya pero malapad yung mga pakpak. Yung buntot at pakpak niya, may mga patalim sa paligid na kapag tumama, sigurado makakasakit. Tama si Gabi, may aswang dito. Alam mo ba to, Tamara? Nandito na tayo. Dito ka muna sa kwarto ko. Dumapa ka sa kama para magamot yung sugat mo. Gagamutin muna kita. Sabihin mo sa akin, Tamara, bakit may aswang dito? Hindi ko naman alam na aatakihin kayo ng aswang. May naninirahan na aswang dito pero matagal nang hindi sumusugod. Siguro dahil bagong mukha ang nakita ng mga aswang kaya umatake. Mag-iingat ka na lang at huwag kang mag-alala. Hindi ka naman namin pababayaan. Kuya, magpagaling ka na. Mabuti narinig namin ang sigaw mo at ang sigaw din ng bata kasi kung hindi namin mapapansin na habang nagkukwentuhan kami sa loob ng bahay, sumusunod na pala sila sa taniman. Ba't hindi mo sinabi sa amin to, Tamara? Paano kung hindi ako marunong makipaglaban? Di patay na ako ngayon. Magpagaling ka na lang muna, kuya. Huwag na tayo magsisihan dito. Huwag mo nang tingnan ng masama si Tamara. Magpagaling ka na. Tamara, pasensya ka na. Ayos lang. Naintindihan ko naman kung bakit ganyan makatingin ng kuya mo. Mauna na ako sa labas. Kuya, dapat hindi ganun ang pagtrato mo kay Tamara. Siya nga ang unang nakapansin na may nangyayari na sa labas. Hoy, Zinaida, huwag mo nga pinagtatanggol si Tamara. Kapag gumaling ako, aalis na tayo rito. Oh, bakit parang nagulat ka? Ayaw mo? Aalis na tayo rito kasi hindi ko kayang manatili sa lugar na to, lalo na't may sumalaki sa aking aswang. Paano usapan yun ni Lola Marcela? Hindi ko na yung kukunin. Bahala na. Ang mahalaga, kaligtasan nating dalawa. Oh, huwag kang tumingin sa akin na parang nagmamakaawa ka, Zinaida. Halatang halata naman na hindi tayo ligtas dito. Kaya mas mabuti bang huwag ka nang magmatigas. Iwan mo na nga ako. Magpapahinga na ako. Ipinikit ni Gaspar ang kanyang mga mata. Pinilit na lamang niyang alisin sa kanyang isipan ang mga nangyari kanina hanggang sa tuluyan siyang makatulog. Pagdating ng umaga, nagising si Gaspar na nanghihina pa rin sa kama. Nagagawa na niya makaupo sa kama pero hindi niya magawang iunat ang kanyang katawan dahil nanghihina pa rin siya. Napatingin si Gaspar kay Zinaida na pumasok ng kwarto. Saan ka pupunta? Bakit may dala kang basket? Tingnan lang, Zinaida. May bala ka bang maglayas, ha? Sabihin mo nga sa akin, ba't ba ayaw mo umalis sa lugar na to? Hindi naman ako makikipagkulitan sa'yo, kuya. Kung gusto mong umalis, edi aalis tayo. Pero ngayon aalis kami ni Tamara. Pupunta kami sa ibaba nitong bundok para mamili ng pagkain. Hindi ka pwedeng sumama sa amin, kuya. Ha? Halata namang nanghihina ka pa, oh. Oo, bakit ka tatayo? Huwag mo nang piliting tumayo, kuya. Sariwa pa yung mga sugat mo, oh. Kaya kong sarili ko, Zinaida. Ayoko lang na mapahama ka kaya gusto kong sumama. Kasama ko si Tamara. Wala kang dapat ipag-alala. Sige na, kuya. Mahiga ka na lang dyan at aalis na ako. Hoy, Zinaida! Umalis talaga. Sana hindi mapahamak si Zinaida. Nawala na tuloy ako ng tiwala sa lugar na to. Oh, ano yun? Bakit maingay sa labas? Zinaida? Tamara? Ay ba yan? Sino yan? Ha? Gabi? Anong ginagawa mo sa loob ng kwarto ko? Anong ginagawa mo rito, ha? Kawawa ka naman. Nabiktima ka ng aswang. Bakit kanya ka makatingin sa akin? Hindi man ako aswang, ha? Kaya huwag mo ko tingnan ng ganyan, Gaspar, ha? Binabalaan lang kita, di ba? Pero hindi ka naniwala sa akin. Hindi ako baliw, ha? Totoo sinasabi ko! Oo, kumalma ka lang, Gabi. Naniniwala ako sa'yo. Pero ang tanong, paano nangyaring sinugod ako ng aswang na yon? At paano mo nalaman na may aswang dito? Bakit hindi mo kami niligtas? Oh, di ka makasagot, ha? Hindi kaya ikaw talaga yung aswang, Gabi? Hindi nga ako ang aswang! Binabalaan kita, Gaspar. Umalis na kayo rito. Hindi na kayo ligtas. Teka, anong ingay na yun? Sino yan?
Ako lang ito, iho. Pasensya na, hindi na ako nakakatukpa. Kamusta ba ang lagay mo? Nanghihina ka pa. Namumutla pa yung labi mo. Pasensya ka na sa nangyari kagabi. Hindi ko rin yun inaasahan. Ayos lang po ako. Yung apo niyo po, kumusta na po siya? Gabi, ano ba? Bakit ang sama ng tingin mo sa akin? Hoy, Gabi! Saan ka pupunta? Bakit biglang lumabas yung taong yun? Pasensya ka na, Lola Marcela, ha? Oh, Lola, ayos ka lang? Natahimik ka rin, ha? Sinundan mo pa ng tingin si Gabi. Kilala mo ba siya? Isa siyang baliw. Bakit nandito siya sa kwarto mo? Sinaktan ka ba niya? May sugat ka pa bang iba? Lola, huwag niyo na po akong hawakan. Huwag niyo na rin silipin yung mga sugat ko kasi ayos lang ako. Hindi ako sinaktan ni Gabi. Hindi naman talaga siya nananakit eh. Ayos lang po ako. Nag-aalala ko sa iyo, iho. May mga bali-balita rin kasi na aswang daw si Gabi at baka siya rin ang umatake sa iyo kagabi. Nagbibigay lang ako ng babala lalo na't bisita ka namin. Salamat po pero mukhang hindi naman po aswang si Gabi at... Teka, ano yun? Narinig niyo ba yun, Lola? Teka, boses ni Gabi yun ah. Nandito ang aswang! Nandito ang demonyo! Tulong! Nandito ang aswang! Kunin mo itong kutsilyo, dali, Gaspar! Ano to? Bakit mo ko inabutan ng kutsilyo? Labanan mo yung aswang! Anong sinasabi mong aswang? Hala! Bakit nandito na naman yung aswang na nakita ko kagabi? Namumula yung mga mata niya at nakangisi pa sa akin. Lola, dito ka lang sa likod ko. Gabi, anong ginagawa mo? Huwag mo susugurin ng aswang! Gabi! Tulungan mo na si Gabi. Sakal-sakal na siya ng aswang at nahihirapan na rin siyang huminga. Nahulog na rin ang dala niyang kutsilyo. Damputin mo, Gaspar! Pakawalan mo sa aswang! Maghanap ka ng katapat mo! Bitiwan mo na si Gabi! Hindi siya makahinga! Hindi mo talaga bibitawan, ha? Ayusin mo pagbato ng kutsilyo! Bakit tamaan ako? Magaling umilag ang aswang, ha? Oh, bakit umaatras ka kapag susugod ako? Natatakot ka ba, aswang? At hindi ba dapat gabi ka lang nagpapakita? Lakas ng loob mong pumunta rito, ah! Puisit, nahiilagan ng aswang ang kahit anong bagay na ibatok sa kanya. Pero hindi siya lumalapit sa akin. Si Lola, parang si Lola yung pungtirya. Ano ginagawa mong, Gaspar? Bakit ako ang hinaharang mo dyan sa aswang? Ay, Gaspar! Bitawan mo ako! Papatayin ako ng aswang! Hindi ka po niya sasaktan kaya kumalma ka lang, Lola. Tingnan mo ginawa mo! Sinampal tuloy ako ng aswang! Bakit mo sinampal si Lola, ha? Demonyo ka talagang aswang ka! Papatayin kita! Itiwan mo ako! Nasasakal niya ako! Hindi na ako makahiya! Tulong! Tamara! Tulong! Bitiwan mo si Gaspar! Ang lakas na loob mo sumugod pa dito! Papatay kita gamit ang kutsilyo ko! Gabi! Huwag ka na sumugod! Bitiwan mo ako at lumabang ka ng patas, halimaw ka! Bitiwan mo kaibigan ko! Huwag mo akong titingnan ng masama! Papatayin kita talaga! Tamara, nakatakas na ang aswang! Ayos ang ginawa mo, pinalo mo siya ng kahoy. Habulin na natin! Tara na! Huwag na! Hayaan nyo na siya! Mas kailangan ni Gabi at ni Lola Marcela ang tulong nyo. Wala na silang malay. May sugat pa si Gabi. Anong tinitingin-tingin nyo dyan? Gumalaw na kayo! Kaya ko na sarili ko, Zinaida. Huwag akong tulungan mo. Kuya, dumudugo yung sugat mo. Bakit ka kasi nakipaglaban doon? Tingnan mo, oh. Mukhang natamaan na naman ng buntot ng aswang yung likod mo nang hindi mo napapansin. Hayaan mo na, ayos lang ako. Wala nang malay si Lola Marcela. Malakas ang aswang na yun, ha? Ano ba sila, Tamara? Bakit gustong-gusto akong patayin ng aswang na yun? Kasi gusto niya ng pagkain. Hindi pa ba halata yun? Sila ay mga gilawin. Mga aswang sila na nagtatago sa mga bundok. Katulad sila ng agila. Matalino, mabilis at higit sa lahat, hindi agad-agad naiisahan. Kaya malala rin ang saksak ni Gabi kasi ginamit ng gilawin ang buntot niya bilang panaksak. Si Lola Marcela naman, nawala ng malay. Siguradong dahil sa lakas ng epekto ng ginawa sa kanya ng gilawin. Namumula pa ang pisngi ni Lola, oh. Sa ngayon, magpahinga na muna sila sa kwarto. Sinampal siya. Wala kang kuko ang gilawin na yun pero mabigat naman ang kamay. Kaya Zinaida, alis tayo ngayong gabi. Hindi ko na kayang magtagal pa rito. Gusto ko pang mabuhay. Pumunta ako dito para sa isang negosyo, hindi para maging bayani. Teka, ano tong papel na nasa sahig?
Gusot na yung papel at lumang-luma na rin. Baka naman sa'yo yan, Tamara. Basahin mo kaya nakasulat. Kuya naman, huwag kang basta-basta mga agaw ng bagay. Muntik nang mapunit ang papel dahil sa'yo eh. Nakita ko tong papel kanina na nakasabit sa pakpak ng gilawin at sigurado akong galing ito sa kanya. Amoy pa lang ng papel, amoy aswang na eh. Ano nakasulat? Teka, basahin ko sa inyo ng malakas. Kinakabahan ako. Nahawakan ko pa lang ang papel na to, nagsisitayuan ng mga balahibo ko. Pero eto na, babasahin ko sa inyo. Akala nyo'y tapos na, akala nyo'y wala na. Tahimik ang paligid, mapayapa. Pero sa anino gumagapang pa rin. Nagsisimula pa lang ang isang hindi inaasahan na kapag tinakasan ay hindi alam ang kahihinatnan. Ano ako? Teka nga, ano ba to? Bakit may ganito, Tamara? Sinulat pa sa kulay pulang tinta. Walang kwenta. Bakit mo pinunit, kuya? Baka kailangan natin yan. Kailangan natin punitin yon kasi masama ang kutob ko. Tingnan mo tong balahibo ko, nagsisitayuan na. Tapos yung mga salitang nakasulat sa papel parang sirang plaka na paulit-ulit sa utak ko. Ay, buo na talagang desisyon ko. Aalis na tayo dito. Hindi na muna kayo dapat umalis, Gaspar. Nasa kapahamakan na kayo. Nasa inyo na ang mata ng mga gilawin. Pinagsasasabi mo, huwag mo nga akong biruin ng ganyan. Isang bugtong ang iniwan ng gilawin. Ang mga gilawin ay kilala bilang mga aswang na matatalino. Hindi sila sanay sa dahas, kaya naman dinadaan nila sa bugtong. Kapag sinagot mo ang bugtong nila, kinumpirma mo na nakikipaglaro ka. Pero kapag hindi naman, nasa iyo ang kanilang mata. Wala kang kawala, Gaspar. At kung umalis ka man dito, sinong tutulong sa iyo sa lugar nyo? Mapapahamak lang pati ang mga nasa paligid ninyo kasi susundan kayo rin ng gilawin. Tama si Tamara, kuya. Hindi na muna dapat tayo umalis mamaya. Delikado tayo, kuya. Lalo na yung sitwasyon mo ngayon. Nangihina ka pa, oh. Ano bang dapat kong gawin, Tamara? Bakit ba akong kinakalaban ng mga gilawin na yan? Sumagot ka nga. Huwag mo nang ilihim pa to kasi hindi naman kayo ang nasa sitwasyon ko. Magkakampi tayo rito, Gaspar. Hindi lang ikaw. Huwag kasing mainit ang ulo mo. Ang tanging paraan lang para tigilan ka ng gilawin ay ang patayin sila. Ganun yon. Pero hindi yun ganun lang kadali. Sige, dito muna tayo, Zenaida. Tamara, lalabas muna ako ha. Ikaw muna bahala kay Lola Marcela at kay Gabi. Zenaida, sumunod ka nga sa akin. Kuya, bakit tayo lumabas dun sa kwarto? Ano ba nangyayari sa'yo? Kuya, bakit ba malungkot ka? Nag-aalala ako para sa atin, Zenaida. Hindi na pala tayo dapat pumunta rito eh. Hindi sana nasa maganda tayong kalagayan ngayon. Kasalanan ko to eh. Huwag mo nga sisihin ang sarili mo. Pareho nating gusto to. Halika na, kuya. Yayakapin na lang kita para mawala yung lungkot mo. Saka huwag ka mag-alala. Magkakampi tayo rito. Kailangan marunong ka rin ipagtanggol ang sarili mo, Zenaida. Hindi ako laging nasa tabi mo, naiintindihan mo ba? Kumuha ka ng kutsilyo sa kusina at sanayin mo sarili mo na hawak yun. Lalo na't hindi ko rin alam kung sino ang pagkakatiwalaan ko. At iba ang pakiramdam ko kay Tamara kanina habang nagpapaliwanag siya tungkol sa aswang na gilawin. Nahuli ko siyang nakangisi pero agad din yung nawala. Tayong dalawa na lang talaga magtitiwala sa isa't isa. Oh, Zenaida, natahimik ka yata. May nasabi ba akong mali? Oh, bakit ka umiiyak? Ano ba nangyari sa'yo? Wala lang to, kuya. Masaya lang kasi ako nagkaroon ako ng kapatid na katulad mo. Sige, kuya. Pupunta na ako sa kusina para aralin ng sarili sa kutsilyo. Oo nga pala. Gusto ko lang sabihin sa'yo na pasensya na. Saka gusto ko lang tanungin kung paano ka natuto gumamit ng kutsilyo. Bata pa lang ako, natuto na ako mag-arnis na siyang ginagamit ko sa paghawak ng kutsilyo para sa pakikipaglaban. Saka, pasensya? Para saan? Wala, kuya. Naiiyak na naman talaga ako. Hindi ko rin maintindihan ang sarili ko eh. Sige na, pupunta na ako sa kusina. Ano ba nangyayari sa babaeng yan? Bigla na lang iiyak nang walang dahilan. Ay, yan na nga. Baka dala lang ng emosyon yan. Noong araw na yon, iginugol ni Gaspar ang kanyang oras sa pagsasanay ng sarili. Hindi rin masyadong nakipag-usap si Gaspar kay Tamara dahil sa masamang kutob niya sa babae. Siniguro naman ni Gaspar na hindi aalis ng bahay ni Tamara si Gabi. Sa kabutihang palad ay pumayag din si Tamara na manatili doon si Gabi. Nang magising din si Lola Marcela ay hindi na ito makausap ng matino ni Gaspar.
Masama rin ang tingin sa kanya ng lola pero hindi na lang niya yun masyadong pinansin. Kinabukasan, kasama ni Gaspar si Gabi na naglalakad papunta sa taniman ni Lola Marcela upang bisitahin ito nang huminto sa paglalakad si Gabi. Oh, bakit ka huminto? May problema ba, Gabi? Tumitingin-tingin ka pa sa paligid mo na parang hindi ka mapakali. Ayos ka lang ba? Nasan si Zenaida, Gaspar? Hindi ko pa nga nakikita magmula nung magising ako eh. Hinahanap ko rin. Ito lang ang nakita ko. Isa na namang papel na nakadikit pa talaga sa noo ko. Ayokong basahin kasi baka... Basahin mo na, baka babalayan. Pero hindi ko kasama si Tamara o kaya naman si Zenaida. Paano kung may mali akong magawa, Gabi? Hoy, bakit mo sinusubukan agawin itong papel? Hindi mo to pwedeng hawakan, Gabi. Ako lang ang hahawak nito at ako rin ang magbabasa nito. Basahin mo na, Gaspar. Hindi lang naman si Tamarang may kaalaman sa mga gilawin. Ako rin, no? Ikaw rin? Sabagay, ikaw nga pala yung nagbabala sa akin noon pero hindi ko naman pinaniwalaan. Ngayon ko lang din kasi naisip na nagsinungaling sa akin si Tamara na wala raw aswang pero totoo pala. Niinis nga ako eh. Hindi ko tuloy mapigilan ikuyum ang kamao ko sa galit. Ito na lang kasi nagpapakalma sa akin eh. Basahin mo na kung anong nakasulat sa papel, Gaspar. Mamaya ka na magalit kapag nabasa mo na. Ano ba yung nakasulat dyan? Hindi ko alam kung bugtong ba to o babala eh. Sabi rito, kalaro sa umaga, katawanan tuwing gabi. Laging nakangiti sa tuwing magkatabi. Nasa paligid lamang ang tunay na dapat winawaksi. Ano ako? Anong ibig sabihin nito, Gabi? Alam mo, napipikon na ako sa mga ganitong bugtong ha. Ngayon ko lang nalaman na may mga aswang pala na gusto yung magbigay ng mga bugtong kaysa makipaglaban. Masyadong malawak ang mundo natin, Gaspar. Hindi mo alam kung sino pang nagtatago. Pero ito lang ang may papayo ko. Nasa paligid lang ang kalaban mo. Ayokong sabihin kasi gusto kong ikaw mismo makaalam nito. Oh, bakit ka naman ganyan makatingin, Gaspar? Hoy! Gaspar! Bakit mo ako siyasakal? Bitiwan mo nga ako! Hindi kaya ikaw talaga ang kalaban? Akala ko ba baliw ka? Bakit marami kang alam? Sabihin mo sa akin! Niloloko mo lang ako, no? Ikaw talaga nagpapadala ng mga sulat na to! Bitiwan mo ako! Hindi na ako makahinga, Gaspar! Tama na! Salamat, binitiwan mo ako. Pero maniwala ka, di ako traitor, Gaspar. Oh, saan ka pupunta? Gaspar, teka lang. Pupuntahan ko lang si Lola Marcela. Lubayan mo muna ako, pwede ba? Lalo akong nagtataka sa'yo eh. Ano pa bang ginagawa mo? Umalis ka na nga. Hindi ako aalis. Dito lang ako sa likuran mo. Ay, bahala ka kung anong gusto mong gawin. Lola Marcela? Lola, nasan ka? Oh, nandito lang pala kayo sa taniman ng kape. Bata, nandito ka rin pala. Anong nangyari dyan sa katawan mo? Bakit ang dami mo sugat? Nasugatan lang siya, Gaspar. Ano ginagawa mo rito? Gusto mo bang libutin ang taniman ng kape? Hindi na po. Nagdalawang isip na akong magbenta ng kape o kaya bumalik pa rito. Hindi naman sa ayaw ko nang makita kayo. Ang tanging dahilan lang ayoko makasalamuha pa ang mga aswang. Baka mapuruhan pa ako. Ngayon nga, may bugtong na naman na pinadala sa akin eh. Bakit hindi mo sagutin ang bugtong kahit palihim lang? Ito naman si Lola. Alam mo naman na sinabihan ako ni Tamara na hindi ko dapat sagutin ang bugtong kasi ibig sabihin nun, tinatanggap ko ang alok niya. At isa pa, ayoko rin naman na makasalamuha pa ng aswang kaya gustong gusto ko na talagang umalis. Pero wala naman akong pagpipilian. Oh, Lola, bakit nakangiti ka? Ayos ka lang ba? Natatawa kasi ako sa iyo, Gaspar. Gaspar! Oh, bakit ka sumisigaw dyan, Gab? Uy! Munti ka na ako dun ah. Paano may aswang dito? Umaga? Gabi! Huwag ka tumalon sa aswang! Nasa may kutsilyo dito? Lola, may kutsilyo... Lola? Bakit nakangiti ka? Ano yung hawak mo? Papel na naman? Ano ba? Bitiwan mo ako, aswang ka! Bitiwan mo ako! Gabi! Tulungan mo ako! Ang higpit na pagkakahawak sa akin ng aswang na to! Hindi na ako makaalis! Lola! Tumakbo ka na! Humingi ka ng tulong! Gabi! Hindi ka matutulungan ni Gabi at lalong-lalo na ako. Hindi mo pa ba nahahalata kung sino ang kalaban mo, Gaspar? Apo, bitiwan mo nga si Gaspar para makita niya kung sino siya. Anong ibig mong sabihin? Ibig sabihin aswang ka? Kayo maglola?
Mga demonyo kayo! Bitiwan mo ako, aswang ka! Gabi, bumangon ka dyan! Huwag kang humigalang dyan! Tulungan mo ako! Wala nang tutulong sa'yo, Gaspar. Dahil ikaw lang ang mag-isa rito. Papatayin ka namin unti-unti at gagawin kang pagkain. Huwag kang mag-alala. Hindi rin namin sasayangin ang iyong mga buto. Huwag mo akong tingnan ng masama, Gaspar. Hindi ako madadala sa ganyang kasama mong titig. Pero ito ang sagutin mo. Bugtong-bugtong. Oras na makalaya ka sa pagkakahawak niya, ikaw ay magiging malaya pero mananatili bang sa lupa? Ano ang aking tinutukoy, Gaspar? Sumagot ka! Alam kong alam mo ang sagot sa bugtong ko, Gaspar! Sagutin mo ako! Hindi ko alam! Hindi ko alam ang sagot! Apo, sige na! Gawin mo na ang dapat mong gawin! Huwag kang umisi, matanda ka! Ah! Anong sigaw yun? Parang masisira ang tenga ko! Ah, pakawalan mo akong aswang ka! Anong karapatan mong labanan ng apo ko? Nakakagulat nga rin na nagawa mong makatakas sa mahigpit na pagkakahawak ng apo ko sa'yo! Sabagay, ako na lang ang kalabanin mo! Itigil mo na to, Lola Marcela! Ayoko pumatol sa matanda! Ang piski ko! Kinalmot mong piski ko, ha? Punong-puno na ako sa'yo! Hindi mo pa ako kilala, Gaspar. Hindi mo alam kung gaano ako lumaban bilang isang ganap na aswang! Gaspar, tumakbo na! Nagbabago na siya ng anyo! Lumalabas na ang kanyang mga pakpak at nagiging aswang na talaga siya! Umalis ka na rito! Akala mo ba makakatakbo ka sa akin? Hindi ka makakatakas sa akin. Itong pakpak ko ang siyang papatay sa'yo! Ha! Huli ka! Akala mo talaga matutumbasan ang takbo mo ang bilis ko? Hindi mo ako Ha! Sino ang nagbato sa akin ng kutsilyo? Tama na! Pagbabayarin kita! Zenaida! Tamara, takbo! Hindi kami pwedeng umalis nang wala ka. Mataas din ang pag-angat sa'yo ng lola na yon na siyang aswang pala, kasama ang apo niya. Masakit ba ang likod mo? Si Tamara, kailangan ko siyang tulungan. Nakikipaglaban siya kay Lola Marcela at hindi niya yung kakayanin na mag-isa. Akala mo talaga matatalo mo ako sa simpleng paghampas sa akin ng itak mo, Tamara! Diyan ka nagkakamali. Papatayin kita! Huwag mong sasaktan si Tamara! Nagawa mo pa talagang hapasin ang katawan niya gamit ang pakpak mo na may mga patalim! Lumayo ka sa kanya! Hindi ka talaga titigil na baliw ka! Heto! Tikman mo ang pakpak ko na may talim! Bitiwan mo si Gabi! Huwag mong ipalibot sa kanya ang pakpak mo! Kung yan ang gusto mo, masaya ka na ba na nakikitang nanghihina ang kaibigan mong baliw? Nasa lupa na siya at nanghihina kasi gusto mong bitiwan ko siya! Tama ba? Kuya, pigilan mo sarili mo! Umalis na tayo dito! Sa gubat! Tara na! Pero si Gabi! Si Tamara! Huwag ka na mag-alala sa kanila! Tara na! At saan naman kayo pupunta? Bumalik kayo dito! Zenaida, kunin mo yung tali sa may upuan! Bilis! Yan, magaling! Tara na! Ako nang bahalang magpahabol kay Marcela habang hinahanda mo ang tali. Mag-iingat ka, Zenaida, ha? Ikaw rin, kuya. Mag-iingat ka. Ito yung kutsilyo. Gamitin mo to para labanan ng aswang. Mauna na ako. Akala mo hindi kita mahahabol agad? Diyan ka nagkakamali. Sa oras na mahawakan kita, Gaspar, sigurado akong patay ka! Kung talagang matalino ka, sagutin mo tong bugtong ko. Kailangan ko pang tumakbo ng mabilis. Sana namang ginagawa na ni Zenaida ang tali na ipapaikot niya sa bawat puno hanggang sa makagawa siya ng patibong at magawa naming mahuli si Marcela. Ano naman ang bugtong na yan? Bugtong-bugtong! Isang masarap na inumin na pamatid gutom sa tao. Ano ito? Pinaglololoko mo ba ako? Madali lang yan! Tubig! Mali! Isa itong kape! Manloloko ka! Papatayin kita! Huwag ka lang tumakbo pa! Kuya Gaspar, dito mo paliparin si Marcela para maharangan siya ng lubid at bumagsak sa kumunoy. Bilis! Habulin mo ako, Marcela! Ano, natatakot ka ba? Oo, nakasimangot ka na! Nagagalit na ba ang aswang? Papatayin kita kapag nahabol kita. Sisiguruhin ko na babaw lahat ng patalim ng aking pakpak sa katawan mo hanggang sa tuluyan kang mamatay! Sige, kung kakayanin mo, halika rito! Sundan mo ako! Kuya Gaspar, yuko! Ano ito?
Bakit merong tali ang pakpak ko? Bakit hindi ako makagalaw? Ha? Bakit lumulubog ako? Tulungan niyo ako! Mga apo! Tulungan niyo ako! Hindi kami tanga para tulungan ka pa. Magaling Zenaida, nagawa mo. Hahayaan na natin siyang unti-unting malubog sa kumunoy. Hindi pa tapos ang laban. Babalikan kayo ng aking kakampi! At ikaw, Gaspar, mag-iingat ka. Malay mo, kalaban na pala ang iyong katabi! Anong ibig mong sabihin? Tara na, kuya. Huwag mo na siyang pakinggan dahil panigurado naman akong puro kasinungalingan ang sinasabi niya. Halika na. Bilisan mo pagtakbo. Baka hindi na natin sila maabutan. Teka, siguraduhin muna nating patay na siya para makaalis na tayo rito. Tara na, kuya. Hindi mo na kailangan pantingnan o siguruhin kung patay na ba si Lola. Halika na. Hindi mo ba nakikitang nakatingin pa sa atin si Lola Marcela? Nakangisi pa siya, oh. Kinikilabutan ako sa paraan ng pagtingin niya sa akin, Zenaida. Parang may pinapahiwatig. Hindi ko lang alam kung ano. Sabihin mo nga sa akin, Zenaida, ano ba sinasabi ni Lola Marcela? Maniniwala ka sa isang aswang na katulad niya? Huwag ka maniwala sa sinasabi ng matandang yun. Bumalik na tayo kina Gabi at Tamara. Ano pang ginagawa mo, kuya? Tara na. Bilisan mong pagtakbo para matulungan pa natin sila, lalo na't buhay pa yung apo ng matanda. Nandito na tayo. Nasaan sila Tamara at Gabi? Tamara? Gabi? Tamara? Gabi? Oh, nasaan si Tamara? Yung aswang. Pinatay niyo ba yung aswang? Oh, bakit hindi ka makaimik, Gabi? Hoy, may sugat ka sa katawan mo. Gaspar, nalaman ko kasi na... Nalaman namin na malakas na aswang ang batang ito. Kahit bata pa siya. Mabuti pa, magpahinga na tayo habang inaasikaso tong katawan ng bata. Si Lola Marcela, nasan? Napatay niyo ba siya? Iniwan namin sa gubat na nasa kumunoy. Oh, teka. Bakit parang hindi ka masaya sa ginawa namin, Tamara? Parang inis na inis ka pa sa nangyari, ah. Guni-guni mo lang yon. Mauna na ako, Zenaida. Samahan mo na ang kapatid mo at ikaw. Gabi. Hindi akong sasama sa'yo. Gaspar, ang aswang si... Halika na! Kailangan mo pa talaga magpahila sa braso bago ka sumama sa akin. Halika na, Gabi! Sagutin mo ang bugtong, Gaspar! Malalaman mo ang sasabihin ko! Umalis na sila. Ano kayang nangyari dun sa dalawa? Kuya, ayos ka lang ba? Bakit tahimik ka dyan? Huwag mong sabihin na naniniwala ka sa sinasabi ni... Manahimik ka na, Zenaida. Pumunta na tayo sa bahay para makapag-asikaso na tayo. Tahimik ka pa rin hanggang ngayon, kuya. Ano ba nangyayari sa'yo? Hindi umiimik si Gaspar. Inaalala niya ang bawat bugtong na nabasa niya at sa paulit-ulit na pag-iisip sa kasagutan ng mga bugtong ay halos manlumo si Gaspar. Nanatili pa sina Gaspar at Zenaida sa bahay ni Tamara. Hindi mapakali si Gaspar sa bawat oras na lumilipas. Pagdating ng gabi, hindi pa rin dumarating si Tamara. Mahigpit na hinawakan ni Gaspar ang kanyang kutsilyo. Kuya, kanina ka pa hindi mapakali. Bakit patingin-tingin ka dyan sa labas? At saka sa taniman, ano nangyayari sa'yo? Ako ang dapat magtanong sa'yo niyan, Zenaida. Anong nangyayari sa'yo? Pakiramdam ko may tinatago ka sa akin eh. Oh, ba't di ka makapagsalita? Totoo ba, Zenaida? Isa sa mga bugtong na binigay ni Lola Marcela o ng apo niya ay may traidor sa paligid ko. Kamatayan ang naghihintay sa akin at wala akong kakampi. Kaya tinatanong kita, Zenaida, anong alam mo sa nangyayari? Kuya, ilayo mong kutsilyo sa leg ko. Baka mapatay mo ko. Wala akong alam sa nangyayari. Paniwalaan niyo naman ako. Pues ano yung sinasabi ni Lola Marcela? Yung bugtong! Hindi ka dapat sumagot sa mga bugtong. Ilayo mo na ang kutsilyo dahil baka mapatay mo pa ako. Kuya, bakit mo pa nilapit lalo? Kuya, kapatid mo ako. Huwag mo naman akong saktan ng ganito, oh. Tayo na lang ang magkakampi. Sa ngayon, ituturing kitang kapatid, Zenaida. Pero, hindi na buong tiwala ko sa'yo. Dito ka lang. Aalis ako. Saan ka pupunta? Wala kang pakialam. Magbantay ka lang dito at protekta mo yung sarili mo. Maglalakad-lakad lang ako. Ano ba itong nangyayari sa akin? Bakit hindi ako mapakali? Bakit pakiramdam ko hindi pa rin tapos ang laban? Oo, nagawa nga namin mawala sa landas namin ng maglola pero bakit hindi pa rin ako mapanatag? Ang kapihan na ito.
Siguro dito muna ako. Dito ako unang sinalaki ng aswang. Ano ba itong mga naaapakan ko? Ang titigas. Hindi ko naman makita na maayos. Teka, ano yung nasa gitna ng taniman? Paekis na kahoy? Malapitan nga. Sino tong Ha? Gabi? Gabi? Anong nangyari? Bakit nakatali ka dyan at patay na? Sino may gawa niyan sa'yo? Ang huli mong kasama si Tamara. Magaling, Gaspar. Tamara? Aswang ka rin? Bakit hindi ka humarap sa akin, Gaspar? Bakit nanatili ka pa rin nakaharap sa bangkay ni Gabi ng baliw mong kaibigan? Napapansin ko yung kamay mo, Gaspar. Galit ka na ba? Siguro mas magagalit ka kapag sinabi kong pinatay ko na ang kapatid mo. O bakit nakaharap ka na sa akin? Ang sama pa ng tingin mo, ah. Itigil mo yung pagngisi mo kasi naiirita ako. Hindi ko akalain na ikaw rin pala ay isang aswang. Pero alam mo, sa totoo lang, ngayong pinag-iisipan ko, dapat pala inasahan ko na. Ang galing mong magpanggap. Huwag ka sabing umisi kung ayaw mong mapatay kita. Huwag kang lalapit sa akin. Kilalang kilala ko pa rin ang boses mo kahit nasaan yung aswang ka. Demonyo ka! Anong magagawa ng nakatutok mong kutsilyo sa akin, Gaspar? Mapapatay ba ako niyan? Huwag ka sabing lalapit sa akin eh! Lumayo ka! Akala mo ba susunod ako sa'yo? Siya nga pala, sa lupang inaapakan mo na kalibingang maglola, ang kanilang buto ang aking pataba sa lupa ng taniman ng kape na ito. Hindi ba masarap ang kape, Gaspar? Bakit ang lalaki ang iyong mata? Hindi mo ba inaasahan na kapag ginawa mo kaming taga-supply ng kape, kinakailangan kong pumatay ng maraming tao para maging pataba sa lupa? Ang totoo niyan, madali ko lang napatay ang maglola na yon. Anong laban nila sa kanilang leader at sa nag-utos na patayin ka? Papatayin kita! Hinay-hinay lang sa pagsugod. Oh, hindi mo naman ako natamaan ng kutsilyo mo. Oops! Hindi na naman. Hindi na naman tumama ang sipa mo sa akin. Gusto mo ako naman? Damihin mo ang malakas na sipa ko sa'yo! Bakit nauubo ka na? Takot ka na ba, ha? Wala na rin ang kapatid mo, Gaspar. Pinatay ko na siya at gagawin ko na ring pataba sa lupa! Agad na bumangon si Gaspar at muling sinugod si Tamara. Sinubukan niyang ipatama sa pakpak ni Tamara ang kanyang kutsilyo pero mabilis ang galaw ni Tamara. Nagulat pa si Gaspar nang tadyakan siya sa kanyang likod ni Tamara. Nadapa siya sa lupa at tatayo pa sana nang maramdaman ni Gaspar ang kamay ni Tamara sa kanyang batok at leeg. Mahigpit ang pagkakahawak ni Tamara sa kanyang leeg sa puntong hindi na nakakahinga si Gaspar. Maya-maya pa ay narinig ni Gaspar ang malakas na tawa ni Tamara. Siniko naman ito ni Gaspar pero hindi na niya nagawa pang makatakas nang hampasin ni Tamara ang kanyang ulo ng malakas. Unti-unting umikot ang paningin ni Gaspar hanggang sa tuluyan siyang mawalan ng malay. Nagising siya na nakatali sa paekis na kahoy. Paglingon niya sa kanyang tabi ay nandoon din si Zenaida at nakatali rin katulad niya. Zenaida, gumising ka. Kailangan natin makaalis dito, Zenaida! Kuya, patawarin mo ako dahil sa ginawa ko. Hindi ko alam na hahantong sa ganito. Napapahamak tayo dahil sa ginawa ko. Patawarin mo ako, kuya. Ano bang sinasabi mo, Zenaida? Anong hinihingi mo ng tawad? Wala akong panahon sa ibang bagay. Kailangan nating makatakas dito. Kung makakatakas kayo, ang tanong, kaya ba? Lalo na't nakatali ang paa at kamay niyo. Hindi mo kayang makaalis dyan, Gaspar. Mamamatay kayo. Papatayin ko kayo. At uunahin ko si Zenaida! Kuya, tulungan mo ako! Itigil mo na to, Tamara! Huwag mong tusukin ang pakpak mo ang kapatid ko, Tamara! Ako na lang ang pahirapan mo! Hindi nakakagalaw si Zenaida. Tumudugo na ang kanyang katawan, kaya tama na! Alam mo, nakakatuwa kayo. Sa bagay, hindi naman pala kayo ganyan sa aking kapatid na si Gabi. Ano? Kapatid mo si Gabi tapos pinatay mo? Demonyo ka talaga! Manahimik ka kung ayaw mong sampalin ko ulit ang bibig mo! Alam kong demonyo ako, Gaspar. At alam ko rin kung anong ginagawa ko. Wala na rin naman silbi ang kapatid kong yan. Bukod sa pakialamero sa plano ko, maingay pa.
Pasalamat nga kayo dahil naabutan niyo pang buhay ang kapatid ko nung bumalik kayo galing sa gubat. Hindi ka makapagsalita, Gaspar? Naubusan ka na ba ng sasabihin? Pwes, siguradong sa susunod na sasabihin ko, may masasabi ka na. Hindi ba, Zenaida? Huwag ka nang makialam, Tamara. Ako na bahala na magsabi sa kuya ko. Ano bang sinasabi niya, Zenaida? Ano na naman ba to, ha? Kawawang Gaspar. Pinag-iisipan ng lahat ng nasa paligid niya. Hindi mo ba alam na matagal nang alam ni Zenaida na, Kuya, alam kong aswang ang maglola magmula pa nung pumunta tayo rito. Ha? Ano? Sa mukha mong namimilog ang mata, halatang halata na nagulat ka, Gaspar. Hindi mo ba inaasahan yun? Alam ng kapatid mo na aswang ang maglola, kaso nung una, hindi niya alam na aswang ako. Nalaman niya lang nung gabi na unang engkwentro mo sa aswang. Ang bugtong. Kalaro sa umaga, katawanan tuwing gabi. Laging nakangiti sa tuwing magkatabi. Nasa paligid lamang ang tunay na dapat minamaksi. Ano ako? Kapatid. Kapatid ang tinutukoy doon? Zenaida, sa lahat ikaw pa? Kaya ka ba humihingi ng pasensya, ha? Kasi itong kasalanan mo? Bakit, Zenaida? Kuya, ang totoo niyan, tama na. Ayoko makarinig ng drama na magkakapamilya. Alam mo, Gaspar, mas mabuti pa sigurong pakawalan kita. Para naman ganahan ako sa'yo, hindi ba? Hindi na umimik si Gaspar. Masama lamang ang tingin nito kay Tamara. Ngumisi si Tamara, saka inalis ang tali sa kamay at paa ni Gaspar. Agad na sumugod si Gaspar kay Tamara. Dinaganan niya si Tamara, saka akmang susuntukin sa muka nang makaiwas si Tamara. Sinipa naman ni Tamara ang tiyan ni Gaspar na nagpadaing sa kanya. Napahawak si Gaspar sa paekis na kahoy, saka masamang tinitigan si Tamara. Huwag mo akong tingnan na masama. Hindi ko naman ginusto na matalo ka. Kasalanan ko bang isa kang talunan? Hindi na ako natutuwa sa'yo. Ano ba kasalanan ko sa'yo? Sa'yo, Zenaida! Ano kasalanan ko sa'yo? Mga traitor kayo! Papatayin kita, Tamara! Hindi ako titigil hanggat hindi kita napapatay! Sige, sumugod ka! Mapapagod ka lang sa pagsubok na talunin ako! Hindi mo nga ako natatama! May sinasabi ka? Oh, ba't parang natahimik ka nung nasipa kita sa tiyan? Mahina kang aswang, Tamara! Pagsisisihan mo ang iyong sinabi! Papatayin kita! Huwag kang tumakbo sa akin! Lumapit ka rito! Huli ka! Akala mo hindi kita mahuhuli? Puputulin ko tong ulo mo! Tama na! Tama na, Tamara! Bitiwan mo na ang ulo ng kapatid ko! Nasasaktan na siya! Kuya Gaspar, huwag mo nang tingnan ng masama si Tamara! Nakikiusap ako! Wala kang karapatan na utusan ako, Zenaida! Nakita mo na ang ginawa mo, Zenaida? Nagawa niyang makaalis sa akin at masaktan pa ako! Yun lang ba ang kaya mo? Simpleng pagsiko at pagsipa sa akin? Bakit hindi ka makalapit? Nakalimutan mo na yata na nakatali pa ang kapatid mo. Hawak ko pa rin siya. Kuya, wag mo akong alalahanin. Kaya ko ang sarili ko. Labanan mo siya. Huwag kang tatayo dyan, Kuya Gaspar. Bakit hindi ka makagalaw? Inuutusan ka na ng traitor mong kapatid. Gusto mo sigurong mapabilang sa mga bangkay na nasa ilalim ng lupa na ito. Hindi na nga ako nagtaka kung bakit namatay agad ang maglola na nagmamay-ari ng taniman ng kape. Yun ay dahil mahina sila. At tuso ka! Dahil ganyan ka, may aalok ako sa'yo, Tamara. 3 laro ang kailangan nating laruin. At kapag natalo kita, lulubayan mo na kami. Oh, bakit ka tumatawa? Walang nakakatawa sa sinasabi ko. Seryoso ka ba? Ako pa talaga ang hinamon mo? Kuya, anong ginagawa mo? Pakinggan mo ang kapatid mo. Natatakot siya na matalo ka at maging pagkain ko kayo. Ano ba namang laban ng isang taong katulad mo sa isang nilalang na katulad ko? Hindi mo ba yun naisip, Gaspar? Hindi mo ba naisip ang buhay mo? O wala ka na talagang pakialam sa sarili mong buhay? Laro? Ano naman kayang laro yan? Huwag mo akong tawanan at maliitin, Tamara. Alam kong ginagawa ko. 3 laro. Una, maglalaban tayo. Hindi man lang nakakasabik yung laro mo, Gaspar. Seryoso ka ba talaga? Hindi ba't naglalaban na tayo kanina? Pangalawa, bugtong.
Mahina ka rito, hindi ba? Nagalit ka kagad? Ang sama na kagad ng tingin mo sa akin eh. Ako ang leader ng mga gilawin. Mas magaling ako sa bugtong. Ako pa nga ang dapat maawa sa'yo kasi sigurado akong mamamatay ka na. Namamawis ka na, Gaspar. Natatakot ka na ba? Bakit naman ako matatakot sa'yo, Tamara? Ako nga ang dapat maawa sa'yo kasi impyerno ang bagsak mo. Ano, natamaan ka ba? Base sa biglang pagkawala ng ngiti sa labi mo, halatang nasaktan ka. Bakit ka ba nasasaktan sa sinasabi ko? Ha? Dati ka nang nakatira sa impyerno, nakatakas ka lang. Ang yabang mo. Tingnan natin kung hanggang saan ka. Ano ang pangatlong laro? Tagu-taguan. Kuya, hindi mo siya kaya. Aswang siya. Tamara, nagmamakaawa ako sa'yo. Patakasin mo na kami. Wala nang atrasan nito. Simulan na natin. Teka lang. Grabe ka naman makasugod. Mukha ko agad ang gusto mong patamaan? Teka lang. Mapapagod ka lang kakasugod sa akin kung lagi ko naman naiiwasan. Sumugod ka na naman ang hindi ako natatama! May sinasabi ka? Bakit nasugatan kita sa balikat? Ang ingay mo kasi, Tamara eh. Kung lumaban ka na lang, di sana nagawa mo pa akong saktan. Kuya! Tamara, tama na! Huwag mo nang ididiin ang buntot mo sa tiyan ng kuya ko! Hindi na siya nakakagalaw pa! Tama na, Tamara! Hindi ka na ba makatayo, Gaspar? Hanggang sama ng titig na lang ba ang kaya mo? Damdamin mo lalo ang talim ng buntot ko! Ang lakas sa loob mong maliitin ako! Tamara, tigil mo na! Hindi na umiimik si kuya! Nakapikit na rin siya! Ikaw na nanalo! Bunutin mo na yung buntot mo! Gaspar, susuko ka na ba? Nakangiwi ka na't hindi makagalaw. Punong-puno na rin ang dugo ang tiyan mo. Ito na ang pagkakataon na tuluyan ka! Oo na. Ikaw na ang nanalo sa laban na to. Sa bugtong. Sa bugtong naman tayo. Masaya yan. Pasalamat ka at binunot ko pa rin ang buntot ko sa tiyan mo kasi kung hindi baka nawalan ka na ng hininga. Sige, pigilan mo lang yan dugo mo sa tiyan mo habang magbibigay ako ng bugtong sa'yo. 3 bugtong at kapag hindi mo nasagot, papatayin na kita. Kuya, huwag mo nang tingnan na masama si Tamara. Bumangon ka na dyan. Tumakas ka na. Bakit hindi ka pa gumagalaw? Bakit nakatingin ka lang sa akin? Tumakas ka na. Manahimik ka, Sinaida. Kung ayaw mong sa'yo ko itarak ang buntot ko. Nakakalimutan mo atang nakatali ka pa rin sa kahoy na yan. Sige, Gaspar. Unang bugtong. Iba't ibang salita ang maaaring makita. Sa bawat pahina, maaaring ikwento mo na ang nakatakda. Ano ito? Hindi ka makapagsalita, Gaspar. Siguro, kailangan ko na talagang itarak ulit ang aking buntot hanggang sa tuluyan ka ng mamatay! Libro. Tama ba? Bakit hindi ka nagsasalita, Tamara? Hindi mo ba inaasahan na makukuha akong sagot sa bugtong mo? Sa bagay, madali lang naman ang bugtong ko. Gaya ng libro, matatapos na rin isulat ang kwento ng buhay mo at mananatili ka na lang parte ng mga alaala na maaaring maisulat sa libro pero hindi na babalik pa. Nakakatuwa, Gaspar. Dahil alam ko mamamatay ka at ako mismo magsusulat sa walang kwenta mong buhay sa isang libro! Ako naman, Tamara. Huwag kang umiti na parang panalo ka na kagad. Hindi na nga mapakali ang mukha mo at halatang nangihina ka na. Sinong hindi matutuwa? Kalakasan ang aming nakikita pero may maskara pala. Ano ako? Wala na bang ikakahirap yan, Gaspar? Walang iba kundi kahinaan. Tama ako, hindi ba? Huwag kang tumawa, Gaspar. Alam kong tama ako. Mali. Dahil isa yung taong duwag na malakas nga kung aming titingnan. Pero sa likod ng maskara, isang mahinang nilalang pala. Katulad mo. Kung nakanyong tao ka, wala ka pa rin kwenta. Manahimik ka! Ito ang gusto mo, hindi ba? Ang mamatay. Pwes, pagbibigyan kita sa gusto mo. Ibabaon ko ang bawat patalim sa pakpak at buntot ko hanggang sa mamatay ka! Ito lang bang kaya mo, Tamara? Nananakal ka dahil hindi ka nanalo sa bugtong? Bakit? Hindi mo matanggap? Sige, patayin mo ako. Pero hindi pa rin maaalis ang katotohanan na natalo ko ang isang aswang na kilala na magaling pagdating sa mga bugtong. Hindi pa tayo tapos. Pasalamat ka at may isa pa tayong laro kaya pinakawalan kita. Sige,
Tumayo ka na at magtago dahil pagbilang ko ng 3, mapapatay na kayo. Ano pang ginagawa mo, Gaspar? Magtago ka na! 1! Agad na naalarma si Gaspar. Kinuha niya ang kutsilyo sa lupa. Kahit nanghihina, mabilis niyang pinuntahan si Zenaida. Pinakawalan niya ito sa pamamagitan ng pagputol sa tali habang palingon-lingon kay Tamara na nakatalikod sa kanyang pwesto. Sa kabutihang palad, nagawa niyang maialis sa pagkakatali ang kapatid. Umalis ka na, Kuya Gaspar. Ako nang bahala kay Tamara. Akin ang kutsilyo. Sasama ka sa akin, Zenaida. Tara na! Umalis na tayo rito! Akala niyo ba matatakasan niyo ako? Sige, tumakbo kayo pero siguraduhin ninyong hindi ko kayo mahahabol. Tumakbo lang kayo, Gaspar at Zenaida, kasi oras na mahabol ko kayo. Papatayin ko kayong dalawa! Kuya Gaspar, bilisan mo ang pagtakbo. Nasa likod natin si Tamara, malapit na siya. Maghiwalay na tayo. Dito ko sa kaliwa habang dito naman ako sa kanan. Bilis! Pero dapat magkasama tayo. Walang iwanan, Kuya. Huwag ka nang magpatawa, Zenaida. Dahil nung oras pa lang na dinala mo ko sa baryo na to, kahit alam mong may aswang, trinaydor mo na ako. Kaya doon ka na sa kaliwa habang papunta naman ako sa kanan. Bilis! Naghiwalay pa talaga kayo magkapatid, ah! Pwes, gusto mong magpahabol, Gaspar? Pahabulin kita! Ang bilis mo naman palang mahuli! Hindi man lang ako nasugatan sa'yo! Ah! Demonyo ka! Anong karapatan mong ihampas ako sa katawan ng puno? Ano ba kasalanan ko sa'yo, Tamara? Alam ko may dahilan ka. Alam ko hindi lang dahil sa pagkain kaya ka nagkakaganyan. Huwag mo ako tinitingnan na masama, Tamara. Sabihin mo sa akin ang totoo. Gusto mo talagang malaman? Pwes sasabihin ko sa'yo. Ako ang anak ni Juliet. Nagulat ka. Alam kong kilala mo pa si Juliet. Siya ang aking ina na nagkagusto sa'yo. Siya ang aking nanay na nagustuhan mo. Anak niya ako noon at lagi ko siyang pinagsasabihan na hindi kayo pwede. Pero anong ginawa ng nanay ko? Nagpakabaliw siya dahil sa'yo! Kuya, ililigtas kita! Manahimik ka, Zenaida! Zenaida! Hoy! Bitiwan mong kapatid ko! Hindi ka ba tapos sa kwento mo? May pinag-uusapan pa tayo! Bitiwan mong kapatid ko! Zenaida, ayos ka lang? Dito ka lang sa tabi ko. Huwag kang aalis. Kuya, umalis na tayo dito. Huwag mo nang pakikinggan pa si Tamara. Kailangan kong malaman ang dahilan kaya dito ka lang sa likod ko. Nakakatuwa kayong pagmasdan. Nasa likod ni Gaspar si Zenaida na para bang masayang pamilya na laging magkakampi. Zenaida, naalala mo ba yung oras na nakipagkasundo ka sa amin? Nung oras na kakainin ka na sana namin kasama ang maglola, pero nakiusap ka na gagawin mong lahat para mabuhay. Doon mo sinuko si Gaspar dahil nabanggit ko siya sa'yo. Ipinagkanulo mo sa amin ang kapatid mo. Kasama ka pa namin sa plinanong patayin ang kapatid mo dahil alam kong meron ka ring personal na dahilan kung bakit hindi ka nakipagtulungan. Ano nangyari ngayon? Gaspar, mag-iingat ka. Baka saksakin ka niya patalikod. Wala akong panahon para sa pagtatraidor ng kapatid ko. Ang gusto kong malaman ay ang dahilan mo, Tamara. Nasa na nga ba ako? Oo nga, yung oras na naging magkasintahan kayo ng nanay ko at nakipaghiwalay ka sa kanya. Dahil doon, nawasak ang nanay ko. Nawasak kaming dalawa. Pumatay ang nanay ko na dapat ay hindi namin gagawin. Naging masama ang nanay ko hanggang sa mapatay siya ng isang manunugis. Hindi mangyayari yon kung hindi mo hiniwalayan ang nanay ko! Kilala ko si Juliet. Oo, minahal ko siya pero sinabi ko sa kanya na babalikan ko siya kapag tapos na akong mag-aral. Pero nung bumalik ako, wala na siya. Hanggang ngayon wala pa akong asawa dahil akala ko babalikan pa niya ako. Pero nagulat ako sa nalaman ko. Hindi ko alam na aswang pala siya. Sinungaling! Ipaparamdam ko sa'yo lahat ng sakit na naramdaman ng nanay ko nung iwan mo siya! Zenaida, kung ayaw mong madamay, huwag mo na akong hahawakan! Bitawan mo ako! Bakit kita bibitawan, Tamara? Sinasakal mo ang kapatid ko at hindi na siya makahinga na maayos dahil sa'yo. Hindi kasalanan ng kuya ko kung hindi kinaya ng iyong ina paghihiwalay nila. Sinabi naman ng kuya ko na hinanap niya ang nanay mo pero sadyang maiksi lang talaga ang pasensya ng nanay mo. Hindi pa ba sapat na patunay na hanggang ngayon wala pa ring asawa si kuya sa pag-aakalang babalik si Juliet? Mahal niya ang nanay mo pero kinakailangan siyang... Zenaida! Bitiwan mo siya, Tamara! Huwag mo sasakalin ng kapatid ko! Tayong dalawa ang nag-uusap dito! Huwag mo siyang idamay!
Hindi ako madadala ng masama mong tingin, Tamara. Totoo ang sinasabi ng kapatid ko. Kailangan lang mag-aral ni Kuya sa ibang lugar at babalikan niya ang nanay mo pero hindi nakatiis ang iyong ina. Kasalanan niyo ng nanay mo kung bakit siya namatay. Bukod pa doon, sinubukan palang patayin ni Juliet si Kuya Gaspar pero akala ni Kuya wala lang sa sarili si Juliet. Ngayon, Kuya, alam mo na ang dahilan. Gusto kang patayin ng nanay ni Tamara dahil aswang sila. Manahimik kayo! Hindi ako tatanggap ng kahit anong kasinungalingan galing sa inyo! Papatayin kita, Gaspar! Mabilis na nakaiwas si Gaspar nang lumipad patungo sa kanya si Tamara. Nang dumaan ang paa ni Tamara sa itaas ng ulo ni Gaspar, ay hinawakan ito ni Gaspar. Buong lakas nitong ibinagsak ni Gaspar at agad na sinaksak sa pakpak. Napasigaw si Tamara saka itinulak si Gaspar. Sumugod din si Zenaida pero naitulak ito gamit ang pakpak ni Tamara. Muling tumayo si Gaspar at muling hiniwa ang likod ni Tamara. Nanghihinang tumayo si Tamara. Hindi pa tayo tapos. Papatayin ko kayo! Kuya, ayoko! Mabuti na lang nakayuko agad si Kuya. Muntik na matamaan ni Tamara. Papatayin kitang aswang ka! Akala mo ba hindi ko mahahawakan ng paa mo? Dito ka lang sa lupa at huwag mo susubukan pang gamitin ang pakpak mo! Zenaida, kumuha ka ng bato at ilagay mo sa pakpak ni Tamara habang nakadapa pa siya. Hindi kayo mananalo sa akin! Hindi ako mapipigilan ng mga bato na ito! Papatayin ko kayo! Wala nang saysay ang pagpatay mo sa amin, Tamara. Sinasabi ko sa'yo, hindi ko nakasalanan kung bakit namatay ang nanay mo. Kahit anong sabihin mo, hindi ako magtitiwala sa'yo! Nagawa niya makaalis kahit may mga bato na sa pakpak niya. Kuya, anong gagawin natin? Hindi na natin kaya si Tamara. Masyado siyang malakas. Heto, Patpat. Magpapahabol ako sa kanya habang hinahabol mo naman siya. Hampasin mo ang sugat niya sa likod para bumagsak ulit siya. Mababa lang naman ang paglipad niya, kaya sigurado magagawa mong hampasin ang sugat niya sa likod. Bilis! Tatakbo na ako! Hindi pa tayo tapos. Huwag mo akong takasan! Tamara, itigil mo na to! Papatawarin pa rin kita! Hindi ko kailangan ng pagpapatawad mo. Huwag ka na magpahabol pa sa akin, Gaspar. Mapapagod ka lang kakatakbo. Ah, sino tong humampas sa akin? Ang lakas ng loob mong hampasin ako sa likod, Zenaida! Ah, bakit hindi ko na kayang lumipad? Pagbabayaran niyo to! Sinugatan niyo ang pakpak ko! Mabuti naman at bumagsak ka na. Hiningal ako sa kakatakbo. Nanghihina ka na, Tamara. Sumuko ka na. Hindi pa tayo tapos! Papatayin ko kayo! Mamamatay kayo! Kuya, wala na siyang malay. Ito na ang pagkakataon para patayin natin siya. Ako na ang papatay sa kanya. Huwag, Zenaida! Huwag mo na siyang sasaktan. Nanghihina na siya. Hayaan na natin siya. Kailangan lang natin ay makaalis sa lugar na to at makatakas. Ayoko na rito. Paano pa kayo natin? Ang kapihan na yon ay pagmamayari ng maglola at ni Tamara. Ayoko nang kumuha ron, lalo na't ang patabaron ay tao. Umalis na tayo. Halika na. Dito ang daan, kuya. Mag-iingat ka. Baka madulas ka pababa ng bundok. Mabuti na lang walang tao sa labas ng bahay. Kuya, mag-iingat ka. Malapit na tayo sa labas. Nakikita ko na sasakyan. Pumasok ka na. Ako na magmamaneho. Bilis! Mabuti nakaalis na tayo doon. Nagawa nating makaalis doon. Kaso lang, buhay si Tamara. Dapat pinatay na natin siya. Paano kung sundan niya tayo sa Maynila? Dehado tayo. Nag-aalala ako sa maaaring mangyari. May sugat siya sa likod. Nanghihina na siya. Ang mas mahalaga, nakatakas na tayo bago pa magliwanag. Mahalaga na ligtas tayong dalawa, kaya huwag ka na lang maingay dyan, ha? Nanghihina pa ako. May saksak ka pa sa tiyan, kuya. Pumunta muna tayo sa ospital. Kuya, mababangga na tayo. Nangihina ka na. Dito ka na sa upuan ko. Ako na magmamaneho. Kapit lang, kuya. Dadalhin kita sa ospital. Kuya, huwag ka namang pumikito, kuya! Hindi na ako makahinga. Namamatay na rin yata ako. Maraming dugo nang nawala sa akin. Bugtong. Huwag mo nang ubusin ang lakas mo. Huwag ka na rin magbugtong-bugtong dyan, kuya. Kuya, gumising ka, sabi! Oo, gising ako.
Pero pagbigyan mo na ako. Bugtong. Kalakasan ko sa tuwing mahina. Kausap ko tuwing mag-isa. Pero sa kabila nito, may ahas pala na alaga. Kuya naman, oo na. Traidor ako pero hindi na to ang tamang oras para magpaliwanag ako. Mag-iingat ka lagi, Zenaida. Yun na ang huling mga salita ni Gaspar bago siya mawalan ng malay. Nagising si Gaspar na nasa tabi niya si Zenaida. Nasa ospital sila at nakahiga si Gaspar sa kanyang higaan. Nanghihina siya at hindi rin mapakali. Kuya, mabuti naman gising ka pa. Mabuti na lang may nadaanan akong ospital. Naagapan ka namin. Ako rin na nagbigay ng dugo sa'yo, kuya. Halos 2 araw ka ring tulog. Bakit ang sama ng tingin mo sa akin? Bakit ka umiiyak? Bakit mugto ang mata mo? Dapat ba akong magpasalamat dahil binigyan mo ako ng dugo kaya ako nabuhay? Alam mo ba kung anong nararamdaman ko ngayon, Zenaida? Galit na galit ako sa'yo. Traidor ka. Hindi ko akalain na sarili ko pa palang kapatid ang magtatraidor sa akin. Kuya, huwag ka munang gumalaw. Mahina ka pa eh. Hayaan mo ko magpaliwanag sa'yo. Oo, nakipagkasundo ako kay Lola Marcela at Tamara. Pero, nadala lang ako ng galit ko. Galit? Mas matimbang pa yun kaysa sa pagiging magkapatid natin? Hindi ba yun importante sa'yo? Paano kung mamatay ako ron? Hindi kita iniwan kahit yun ang napag-usapan. Dapat pala magpasalamat ako sa'yo kasi hindi mo ko iniwan. Huwag mo akong iiyakan, Zenaida. Plano mong iwan ako ron at maging kabilang sa mga bangkay na nasa ilalim ng lupa. Sabihin mo nga sa akin ang dahilan. Bakit? Huwag mo akong hawakan, Zenaida. Nandidiri ako sa'yo. Bago ako umalis at bago ako mapunta sa baryo na yon, narinig ko si Papa. Sabi niya, hindi raw ako karapat-dapat na maging kahati mo sa mana na ibibigay niya. Sa'yo lang daw lahat. Nagalit ako kasi pakiramdam ko pinagkakaitan din ako eh. Kaya nung umalis ako at napadpad sa baryo na yon, saktong gabi yon, hinuli ako ni Tamara pero nagmakaawa ako na gagawin ko ang lahat para mabuhay lang ako. At doon niya sinabi sa akin kung kilala ba kita. Plinano namin na iiwan kita. Pero hindi kita iniwan doon. Pero pakiramdam ko pa rin iniwan mo ko. Sa isang mana lang? Dahil lang sa mana? Dapat pala mas pinagkatiwalaan ko pa si Gabi kasi kahit na pagkamalan nating baliw yun, may pakialam siya sa akin. Pero ikaw, na sarili kong kadugo, wala. Nakukonsensya rin ako kay Gabi kasi nalaman niya rin na kakampi ako nila Tamara. Nilabanan niya rin si Tamara para sa akin pero nalaman niya na traidor ako at huli na para humingi ng tawad dahil patay na siya. Hindi ko matatanggap ang paliwanag mo, Zenaida. Masisisi mo ba ako, kuya? Napuno ako ng galit. Alam mo naman na mahirap kalabanin ng galit ng isang tao sa puntong. Hindi mo ko inisip. Natahimik ka. Tama ako? Tama ako, hindi ba? Kuya, huwag ka naman sumigaw. Nakakahiya. Pero sa akin, hindi ka nahiya. Sa ginawa mong pagtatraidor sa akin, hindi ka nahiya. Huwag mo sabi akong iiyakan dahil wala na akong pakialam sa iyak mo na yan. Hindi ko magagawang maawa sa'yo, Zenaida. Nagsisisi na ako, kuya. Patawarin mo naman ako. Tingnan mo ako. Nakaluhod na ako. Ano pa bang gusto mong gawin ko para mapatawad mo ako, kuya? Kahit lumuhod ka pa, hindi kita mapapatawad. Grabe ang ginawa mo sa akin. Buhay kong tiniya mo dahil lang sa galit mo. Tingin mo ba kapag namatay ako, makukuha mong mana? Sa tingin mo ba yan ang solusyon sa ginagawa mo? Huwag kang lumuhod sa harapan ko! Kaya nga nakonsensya ako at ginagawa ko ng tama ngayon, kuya. Patawarin mo na ako. Huwag mo na akong hahawakan at umalis ka na rito. Hindi ko kailangan ng kahit anong tulong mula sa'yo. Oh, ano pang ginagawa mo? Umalis ka na! Huwag ka nang lumuhod dyan o sabihan ng kung ano-ano pa dahil hindi ko alam kung mapapatawad pa kita, Zenaida. Buhay ko ang tinahiya mo at sinira mo din ang relasyon nating dalawa bilang magkapatid noong oras pa lang na hinayaan mo akong atakihin ng aswang at patayin. Mabuti na lang nakayanan ko protektahan ang sarili ko. Ano ba bang kailangan mo? Bakit nakatingin ka pa rin sa akin? Umalis ka na rito! Alis! Sinamaan ni Gaspar ng tingin si Zenaida.
Mabilis namang umalis si Zenaida sa kwarto ni Gaspar sa ospital. Nang makaalis si Zenaida ay doon pinakawalan ni Gaspar ang pinipigilan niyang mga luha. Hindi na niya malaman ang gagawin sa sarili dahil sa pinaghalong sakit ng pagtatraidor at sakit ng kanyang katawan. Nagpagaling muna siya sa ospital bago maisipan ni Gaspar na umuwi ng Maynila. Hindi naman dinala ni Zenaida ang sasakyan niya, kaya naman nagmaneho si Gaspar pauwi ng Maynila. Nang makauwi ay agad niyang nakasalubong si Zenaida. Hindi niya ito pinansin at dire-diretso pumunta sa kwarto ng kanilang ama at sinabi rito na hindi nakakailanganin pa ang mana ng ama. Nagpaubaya si Gaspar sa mana dahil naiisip ni Gaspar na mas kailangan ni Zenaida ang ari-arian ng kanilang ama. Habang nag-iimpake si Gaspar sa kanyang kwarto ay pumasok si Zenaida. Ano bang ginagawa mo, Zenaida? Bakit mo kinakalat ang mga damit ko na nakaayos na sa maleta? Umalis ka na sa kwarto ko. Ang tigas talaga ng ulo mo, no? Umalis ka na sabi. Sabi ni Papa, sa akin na raw lahat ng mana. Ibig bang sabihin nito? Hindi ka na makakakuha ng mana? Saan ka pupunta? Bakit nag-iimpake ka? Naisip ko lang na mas makakabuting lumayo na lang ako. Kaya kong gumawa ng sarili kong negosyo. Isang taniman ng kape sa ibang probinsya. Doon ako magtatayo ng sariling negosyo. Saka ano pa bang gusto mo? Binigay na sa'yo ang mana. Pero kuya, hindi mo naman kailangang umalis dito. Huwag mo naman akong iwan. Hindi to ang oras para tumawa. Seryoso ako, kuya. At seryoso rin ako. Ang galing mo nga magbiro eh. Sobrang kapal ng mukha mo para sabihan yan sa taong minsan mo ng trinaydor. Sobrang kapal ng mukha mo. Kalimutan na natin yon. Ang totoo niyan, 1 linggo pagkatapos na nangyari sa atin, bumalik ako sa baryo na yon at nabalitaan kong namatay na pala si Tamara. Sabi ng mga taga ron, nagkaroon daw to ng sakit sa puso at namatay habang ang maglola naman daw lumipat na ng ibang lugar, sabi raw kay Tamara bago tumamatay. Kaya naisipan kong kalimutan sila at ganun ka rin dapat sa akin. Kuya naman, huwag ka namang umiti na para pang nang-aasar. Bakit mo kasi sinasabi sa akin yan? Hindi porket alam natin ang tunay na dahilan kung bakit nawala ang maglola o kaya naman si Tamara. Panigurado akong dahil lang yun sa sugat na nagawa ko sa kanya kaya siya namatay. Pero hindi pa rin yun sapat para patawarin kita. Hindi ko nga alam kung mapapatawad ba kita, Zenaida. Kuya, huwag mo naman sabihin yan. Magkapatid tayo. Nakaluhod ka na naman dyan. Nakakapagod na yung ganyang akto mo, Zenaida. Tama na, ayoko na. Kung papatawarin kita, darating tayo dyan. Pero sa ngayon, hayaan mo muna akong makaalis at mamuhay ng mag-isa. Magpakasawa ka sa manang meron ka. Huwag naman ganito. Tayong dalawa na nga lang ang magkapatid eh. Sana inisip mo yan bago mo ko traidorin. Kuya, patawarin mo na ako. Ang hirap, Zenaida. Hindi lang ikaw ang pinapatawad ko dahil maging ang sarili ko. Hindi lang ako makapaniwala na may namatay dahil sa akin. Wala ka nang dapat pakialam sa nanay ni Tamara dahil pinagtangkaan kanyang patayin nung nakipaghiwalay ka, hindi ba? Oo, pero sigurado akong dahil lang yun sa sakit na naranasan niya. Hindi ko akalain na mamamatay siya at aswang siya. Pero wag na natin niyang pag-usapan pa. Umalis ka na, Zenaida. At kung sakaling mapapatawad pa kita, kung sakali, babalik ako sa bahay na ito. Binalik ni Gaspar ang mga ginulong damit ni Zenaida sa kanyang maleta, saka inayos ang ilan pa niyang mga gamit. Pagkatapos ay agad siyang lumabas ng kwarto at dire-diretsong nagtungo sa kanyang sasakyan. Tiningnan pa niya ang bahay na iiwan niya. Alam ni Gaspar na babalik pa siya sa bahay na yon. Pero kapag handa na siyang patawarin si Zenaida at ang sarili niya. Nagmaneho paalis si Gaspar. Pumunta siya sa isang probinsya na malayo sa Maynila. Nagtayo siya ng isang taniman ng kape at nagsimula ng negosyo ng kape na tanging taga-probinsya lang ang madalas na nakakabili. Ilang taon nang lumipas, naging masaya si Gaspar sa ginawa niya. Umusbong ang negosyo niya at balak na niya yung paabuti ng Maynila. Isa na rin si Gaspar sa nagtitinda ng mga kape sa kanyang maliit na kapihan. Nagawa ni Gaspar na buuin ang yaman niya nang walang tulong ng mana ng kanyang ama. Isang araw, naisipan ni Gaspar na pumunta ng Maynila para kausapin ang isa niyang kliyente. Nadaanan ni Gaspar ang dati niyang bahay.
Ang tagal ko na rin palang hindi nakakapunta rito. Ito na yata ang oras para patawarin ko ang kapatid ko. Dito ko na lang ipaparada ang kotse ko. Teka, nasan kaya si Zenaida? Tao po! Tao po! Teka lang! Sino yan? Kuya? Oh, namimilog yata yung mata mo sa gulat. Kumusta ka na? O bakit ka nahihiyak? Huwag ka nang umiyak. Ka naman ang higpit naman ng yakap mo sa akin eh. Hindi ako nakakahinga. Bakit ka ba umiyak, Zenaida? Kuya, ilang taon kitang hinintay. Akala ko hindi ka na babalik dito eh. Pinapatawad mo na ba ako, kuya? Nagawa ko rin palang pausbungin ang negosyo na naiwan mo rito. Natutuwa si Papa sa akin pero hindi ko maiwasang malungkot dahil galit pa rin sa akin ang kaisa-isa kong kapatid. Huwag ka na umiyak. Hindi na ako galit sa'yo. Kasasabi lang na huwag ka nang umiyak eh. Bakit ka ba umiiyak? Hindi naman ako namatay eh. Maayos ng buhay ko at yung kapihan ko, magandang takbo ng negosyo. At sigurado din akong maayos din ang takbo ng negosyo mo. Oo, kuya. Hindi ko lang maiwasan maiyak kasi pagkatapos ng ilang taon, ngayon na lang ulit kita nakita. Salamat pinatawad mo ako, kuya. Maraming salamat talaga. Ay nako, tama nang iyak. Ang mahalaga magkasama na tayong dalawa. At hinding-hindi na kita iiwan. Basta ipangako mo na hindi mo na uulitin yung ginawa mo dati. Pangako ko yan, kuya. Napangiti si Gaspar at niyakap ang kanyang kapatid. Magkasama sila na pumasok ng bahay para kumustahin ni Gaspar ang kanyang ama. Naging magaan ang loob ni Gaspar dahil nagawa niyang magpatawad. Kahit hindi naging maganda ang karanasan niya sa baryo na yon, ay mayroon namang natutunan si Gaspar. Yun ay ang maging mapanuri sa lahat ng bagay at matutong magpatawad. Hindi man katanggap-tanggap ang ginawa ni Zenaida ay hindi pa rin yun matiis ni Gaspar dahil kapatid niya si Zenaida. Ilang taon pa ang lumipas, nagkaroon ng asawa si Gaspar. Nawalan na ng panahon si Gaspar na gumawa ng negosyo dahil naging isa na siyang huwarang ama sa kanyang mga anak habang ang kanyang asawa naman ay nagpumilit sa kanya na maging OFW. Nagkakaroon pa rin naman ng trabaho si Gaspar sa tulong ni Zenaida na isang matandang dalaga. Pero sa kabila ng lahat, ipinangako pa ni Zenaida kay Gaspar na kahit hawak ni Zenaida ang mga negosyo ng pamilya nila, ay si Gaspar pa rin daw ang nagmamay-ari nito. At kahit papano, ang kita sa negosyo ni na Gaspar at Zenaida ang siyang bumubuhay sa kanila. Hindi na rin sila bumalik sa baryo na yon at kahit daanan yon ay iniiwasan na rin ni Gaspar at Zenaida. Para kay Gaspar, ang nangyari sa baryo ay isang masamang panaginip na hindi na dapat inaalala pa.